Ito ang pinaka-nakakatakot na kulungan sa mundo. Kahit sinong kriminal dito kapag pinalaya, ay mga kinatatakutang pinuno sa kanilang lugar. Pero sa sandaling ito, lahat sila ay yumuyukod sa isang binata. Dahil lang 3 taon na ang nakalipas, kusang pumasok ang binata sa kulungan. Hindi lang niya sinipa palayo ang napakabigat na electromagnetic na pinto. Ang 4 na bilyong preso sa kulungan ay binugbog niya sa loob ng isang gabi. Mula noon, ikaw na ang naging hari ng kulungan. Sa sandaling iyon, patakbong lumapit sa iyo ang warden. Boss, may bisita po kayo. Nang marinig iyon, mabilis kang tumayo. Nagbalik na kaya siya. Ngunit, ako si Su Wanyu, ang iyong fiancé. Pero dapat mo ring malaman, itong damit ko ay 168,000. Ang kwintas ay 1,700,000. Ang mansyon na tinitirhan ko ay nagkakahalaga ng mahigit 30 milyon. Hindi mo kayang ibigay ang mga ito. Nang marinig iyon, medyo natulala ka. At saka ka sumagot, nagkakamali ka ng iniisip, wala akong balak ibigay yan sa iyo. Nagdilim ang mukha ni Su Wanyu. Ibig sabihin, plano mong maging palamunin pagkalabas mo ng kulungan. Hindi na kailangan. Habang sinasabi iyon, tinawag mo ang gwardya para magdala ng isang kahon. At ang laman nito ay 9 na marriage certificate. Nang makita ang eksenang iyon, natigilan si Su Wanyu, at malabo niyang nakita ang isang marriage contract. Ang pangalan ng babae ay Lin Roxy. Si Lin Roxy ang anak ng pinakamayaman sa Tianhai. Sa'yo ito, basta mo nalang inihagis ang isang marriage contract. Pinigilan ni Su Wanyu ang kanyang pagkagulat. Kinuha niya ang marriage contract at hindi napigil ang magtanong. Dahil ba sa panloloko kaya ka nakulong? Kung hindi dahil sa panloloko, paano ka nagkaroon ng ganito karaming marriage contract? Siguradong ginagamit mo lang ang matatamis mong salita para makuha ang gusto mo sa babae. Para makapangloko ng pera, hindi mo siya pinansin. Diretsyong tumayo at umalis. Pagbalik sa selda, napangiwi ka habang tinitingnan ng mga marriage contract. 9 na kasunduan sa kasal. Kapag may dumating na namang iba para kanselahin ang kasal, sobrang nakakainis. Mas mabuting ako na ang unang kumilos. Kakanselahin ko muna lahat ng kasal bago ako bumalik. Nang maisip niya iyon, kinuha mo ang kahon at mabilis na umalis sa selda. Klang, 8 metro ang taas, 20 metro ang haba. Ang napakabigat na electromagnetic door ay muli mong sinipa hanggang sa tumalsik. Nakita ito ng mga gwardya sa matataas na tore sa paligid. Agad silang tumalikod at yumuko. Naaalala pa rin nila, 3 taon na ang nakalipas. Ganito rin kung paano pumasok ang lalaking ito. Makalipas ang ilang oras, sumakay ka ng eroplano papuntang Tianhai City. Ngunit sadyang makitid ang landas ng magkaaway. Pagpasok mo pa lang sa eroplano, pag-angat mo ng tingin ay nakita mo agad si Su Wanyu. Napansin ka rin niya, gulat siyang nagsalita, laya ka na, hindi ba't naging malinaw ako? Langit ka, lupa ako. Kaya huwag mo na akong guluhin pa. Bumaba ka ngayon din, naisip ni Su Wanyu. Kakakalabas lang sa kulungan, kasama ko na agad sa iisang eroplano. Kung hindi yan sadyang pagsunod, ano pa? Bahagyang pumaibat ang gilid ng labi mo. May sira yata ang ulo mo, kailangan mong magpagamot. Nanggigigil sa galit si Su Wanyu. Noong una, nakita kitang diretsyong inilabas ang kasulatan sa kasal. Medyo humanga pa naman ako sa'yo. Hindi ko akalain na isa ka palang walang hiya. Hindi nagtagal, lumapag ang eroplano. Naunang tumayo si Su Wanyu at lumapit sa harap mo. Pag-ulong siyang nagbabala, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Huwag mo na akong sundan. Dahil kung hindi, ipapaalam ko sa'yo kung ano ang kaya kong gawin dito sa Tianhai City. Pagkatapos magsalita, hindi na hinintay ang sagot mo. Tumalikod siya para bumaba ng eroplano. Pero pagdating niya sa pinto, hinarang siya ng flight attendant. Ginang, pasensya na po, isinara po ang Tianhai Airport. Hinihintay po na makababa ang isang importanteng tao. Kaya hindi po muna kayo pwedeng bumaba. Halata ang pagkabigla sa mga mata ni Su Wanyu. Samantala, lumapit sa iyo ang flight attendant. Buong galang na sinabi, kagalang-galang na Ginoong Lu. Maaari na po kayong bumaba ng eroplano. Nagkagulo ang mga tao sa first class cabin. Lahat sila ay sabay-sabay na napatingin sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Su Wanyu. Para siyang nakakita ng multo. Nakakalabas lang ng kulungan ng lalaking to. Paano siya biglang naging isang importanteng tao? Naguguluhan ka rin. Sa pagkakatanda mo, wala ka namang kaibigan sa Tianhai. Opo, kayo po. Napaisip ka sandali. Tumayo ka at bumaba ng eroplano habang nakatingin sa'yo nang may pagkamangha ang lahat. Pagkapasok mo sa airport, may sumalubong sa yung isang matipunong lalaki na nasa katanghaliang gulang. Ako si Lei Ho, ang 13 pinuno ng Shenlang Temple. Maligayang pagdating sa Tianhai, Ginoong Lu. I am Leth 133 Volt Hall Master. Kung makikita ito ng mga taga Tianhai, siguradong malalaglag ang panga nila. Itong si Lei Ho ay kilala bilang ang Underground Emperor. Siya rin ang 13 Hall Master ng Divine Dragon Hall. Ngayon mo lang naalala, si Old Lee yung maliit na uod na laging naglilinis ng birdcage mo. Minsan nang ipinagyabang na nagtayo siya ng Divine Dragon Hall, na napakalakas daw. Napangiti ka na lang. Iba-iba talaga ang paraan ng pagsipsip ng mga taong ito. Paalisin mo na silang lahat. Ihatid mo ako kay Lin Roxy. Pagkaalis mo, si Su Wanyu ang nahuling maglakad. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit sa isip niya ang nangyari kanina.
Hinawakan niya ang flight attendant at inabutan ng isang kahon ng regalo. Pag-ulong siyang nagtanong, pwede bang sabihin kung ano ang pagkatao ni Ginoong Lo? Sino ang nagpasara ng airport? Sinulyapan ng flight attendant ang regalo. At umiling na lang, hindi ko alam ang pagkatao ni Ginoong Lo. Pero narinig ko na ang mga nagpasara ng airport ay nakasuot daw ng pare-parehong Jongshan suit. Nang marinig iyon ni Su Wanyu, agad na nanlaki ang mga mata niya. Jongshan suit, walang departamentong gumagamit ng ganyang uniforme. Baka naman pag-anti ang isang ito. Nakasuot sila ng Jongshan suit para itago ang kanilang pagkatao habang hinuhuli siya. Tama, siguradong ganoon nga. Sa wakas hindi ko na kailangang mag-alala na guguluhin niya ako. West District Manor. Ito ang tarangkahan ng bahay ni Lin Zenen, ang pinakamayaman sa Tianhai. Bakit ang daming tao? Nakaupo ka sa kotse at pinagmamasdan ng 12-dosenang tao sa labas ng gate. Nagtataka ka. Agad na nagpaliwanag si Lehu. Boss, tungkol po iyan sa pamilya Lin. Ang anak ni Lin Zenen na si Lin Roxy ay nagkaroon ng kakaibang sakit 1 taon na ang nakalipas. Palagi siyang inaantok araw-araw. Kamakailan lang ay kumuha sila ng isang eksperto. Sabi nila love sickness daw ito. Kailangang hintayin ang itinakda para gisingin siya. Kaya lahat ng binata ay dumating. Napairap ka nang marinig mo iyon. Anong klaseng kasunduan sa kasal ang inayos ng matandang iyon? Si Su Wanyu na mismo ang kumansela ng kasal. Si Lin Roxy ay naghihintay pa rin. Nagkasakit siya dahil sa pananabik. Hintayin siyang bumalik. Kailangan siyang pagbayarin. Sakto namang bumukas ang pinto. Habang dahan-daang bumubukas ang malaking pinto, 12-dosenang tao ang nagunahang pumasok sa loob. Umuwi ka na, titingnan kita. Itinulak ang pinto at bumaba ng sasakyan. Tinawid ang asyenda, dumating sa sala ng bilya. Sa sofa sa gitna ng sala ay may nakaupong pagod na pagod. Sa kaliwa ni Lin Zenen ay nakatayo ang isang matandang mukhang pantas. Master Gu, simulan na natin ang pagsusuri para sa nakatadhana. Mahinang sabi ni Lin Zenen. Tumango ang matanda, bumigkas siya ng ilang mahiwagang orasayon. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat na sugatan ng kanilang daliri. Magpatak ng isang patak ng dugo sa mangkok. Lahat ay nagmadaling sugatan ang kanilang daliri. Dahil kung sino man ang magiging nakatadhana para kay Lin Roxy, gaginhawa na ang kanyang buhay. Hehe, nang makita ang prosesong ito, hindi mo mapigil ang matawa ng malakas. Paghahanap ng nakatadhana ay base sa birth chart, ang paggamit ng dugo ay parang paghahanap lang ng kadugo. Anong tinatawa-tawa mo? Agad na nagalit si Lin Zenen. Magulo na talaga ang isip niya. Ang pagtawa mong iyon, ang direktang nagsindi sa galit niya. Ang tingin ng lahat ay biglang napunta sa iyo. Mahinahon mong sinabi, pinagtatawanan ko ang paraan na ito. Hindi lang nito mahahanap ang nakatadhana, lalo lang nitong PayPal alain ang kanyang kondisyon, na magiging dahilan ng kanyang pagkahimatay. Siyempre, kung uubusin ninyo ang dugo, baka magising siya sa amoy. Sinaman siya ng tingin ng binatang nagpapansin. Ang lakas ng loob mong magkomento sa karamdaman niya nang walang basehan. Akala mo ba isa kang milagrosong doktor? Talaga nga, kalmado ang itsura mo. Balat ng ahas mula sa Jingza. 2 taong gulang na silkworm ng tagsibol. Ulo ng tandang mula sa taong iyon. Pinakuluan kasama ng nyebe ng Mayo. Gagaling agad ang sakit sa gamot na ito. Kahit na alam mong malamang ay may gumawa ng masama sa sakit ni Ling Roxy. Pero talagang nakakagaling ang race 8 na ito. Biglang nagalit ng husto ang binata. Saan ka kukuha ng balat ng ahas sa Jingza? Paano makakaligtas sa taglamig ang mga silkworm ng tagsibol? At saan ka naman kukuha ng nyebe sa Mayo? Subukan mo pang magsalita ng kalokohan. Mag-ingat ka at puputulan ko ang dila mo. Humarap siya kay Lin Zenen. Puno ng galit ang tono niya. Tito Lin, ang taong ito ay nagpapapansin simula pa lang pagpasok. Sa isang tingin pa lang alam mo nang may masamang intensyon. Aalisin niyo na siya agad. Naging madilim ang mukha ni Lin Zenen. Lumingon siya kay Master Gu para humingi ng opinyon. Malamig na suminghal si Master Gu. Pawang kalokohan lang ng isang hamak na tao. Ginoong Lin, wala ka man lang bang kakayahang humusga? Isang tingin ko pa lang sa kanya. Alam ko na wala siyang kahit kititing na kaugnayan kay Binibini sa buhay na ito. Paalisin niyo siya, matandang bulag. Paano mo nalaman na wala kaming kaugnayan ni Lin Roxy? Nang sabihin niya iyon, natawa ang lahat ng iba pa. Hindi nagtagumpay ang lalaking ito sa pagpapapansin. Tapos nagdadahilan pa siya. Nagalit na rin si Lin Zenen. Walang galang na bastardo. Isa siyang dalubhasang inimbita para gamutin ang anak ko. Paano mo siya nagagawang insultuhan? Ngunit, itinaas ni Master Go ang kanyang kamay para senadoryasan silang huwag gumalaw. At dahan-daang lumapit sa harap mo. Malamig kang tinititigan. Bagamat hamak lang ang matandang ito. 50 taon na akong nag-aaral ng aking sining. Sa edad na 3 ako nagsimulang matuto. Sa edad na 8 nagkaroon ako ng guro. Sa edad na 16 kaya ako nang basahin ang kapalaran sa isang tingin. Yin-yang at feng shui. Kapalaran at kamalasan lahat ay nakikita ko sa isang tingin. Tinitingnan ko ang iyong mukha. At alam kong hindi kayo itinadhana ng Binibini. Naglakas loob kang tawagin akong bulag. Sa sandaling iyon, basta mo na lang inilabas ang kasunduan sa kasal at iniharap sa kanya. Kung hindi ka bulag, buksan mong mabuti ang iyong mga mata at tingnan. Ito ba ang tinatawag mong kasunduan sa kasal na walang katadhanan? Nanlaki ang mga mata ni Master Go nang tingnan ito. Agad siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan.
lalaki Lu Qingzhou, babae Lin Roxy. Lumapit na rin si Lin Zenen. Nang makita ang kasunduan sa kasal, nagulat siyang sinabi, totoo pala ang sinabi ng matanda. Naalala niya na sinabi ng kanyang ama bago pumanaw na ipinagkasundo na niya ang kanyang anak na babae. Kahit na naaalala niya, hindi niya ito binigyan ng pansin. Itinago mo ang kasunduan sa kasal. Na may kalmadong mukha, matandang bulag, ipagpatuloy mo ang pagyayabang mo. Saan na nga ba tayo tumigil kanina? Namyo lang namula ang mukha ni Master Gu. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Peke, siguradong peke ang kasunduang ito sa kasal. Tinitigan ka ng binata na nag-aapoy ang mga mata. Manloloko lang siya. Palabasin niyo na siya agad. Komplikado ang ekspresyon ni Lin Zenen. Totoo ang kasunduan sa kasal. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Dahil kinikilala ito ng aming pamilyang Lin. Iba na ang panahon ngayon. Ang kasal ay depende pa rin sa gusto ni Chen Chen. Magpahinga ka muna. Mag-usap tayo ulit kapag nagising na si Chen Chen. Hindi na kailangang suriin. Pumunta ako rito para kanselahin ang kasal. Itago mong mabuti ang kasulatan ng kasal. Aalis na ako. Pagkasabi mo noon ay tumalikod ka at umalis. Bago lumabas ay nag-iwan ka ng isang race eta bilang kabayaran sa pagkakansela ng kasal. Tandaang itago itong mabuti. Agad na nagkagulo ang buong bulwagan. Ayaw niyang maging manugang ng pinakamayamang tao sa Tianhai City. Masyadong mayabang. Natural lang na hindi pinakinggan ni Lin Zenen ang sinabi mo. Tumalikod siya at sumama kay Master Gu para sa blood test. Ngunit matapos subukan ng halos 10 beses, si Lin Roxy ay nanatiling walang malay. Sa huli ay mas humimbing pa ang tulog ni Lin Roxy. Nang makita ang anak na ganito, nag-alala na rin si Zhao Yalen. Biglang naalala ni Lin Zenen ang sinabi mo. Agad siyang nagutos. Bilis magpadala ng tao para hanapin ang balat ng ahas sa panahon ng Jingza, 2 taong gulang na spring silkworm, at ulo ng tandang ngayong taon. Gamitin ang may snow para magluto ng gamot na sabaw. Mabilis lang. Dinala na ang sabaw. Mismong si Lin Zenen ang nagpainom kay Lin Roxy. 2 higop pa lang. Dahan-daang iminulat ni Lin Roxy ang kanyang mga mata. Lahat ay biglang natigilan. Halos mapatalon sa tuwa si Lin Zenen. Bilis. Pabalaykan niyo si Lu Qingzhou. Sa kabilang dako, lumabas ka ng West Suburb Manor. At agad mong pinili ang susunod mong target para kanselahin ang kasal, si Gu Qingcheng ng Beijing. Ngunit nagpasya ka munang maghanap ng makakainan para mabusog. Habang dumadaan sa isang private room, isang sulyap, isa sa mga naroon ay si Su Wanyu. Bakit kahit saan ako magpunta ay nakikita ko siya? Ngunit hindi mo ito pinansin. Dumiretso ka sa pagupo sa main hall. Sa loob ng private room, itinaas ni Su Wanyu ang kanyang baso. Boss Wang, ang toast na ito ay para sa inyo. Sana po ay bigyan nyo kami ng prioridad sa supply ng raw materials. Sisiguraduhin po namin ang kalidad. I hope you can pre-night next day I carpe you I can enrate Rick Deacon Mat Newell supply. Walang ganang iwinagayway ni Manager Wang ang kamay niya at sinabing sa kanilang pag-usapan. Nanigas ang ngiti ni Su Wanyu. Nag-aalala siya, kakasalo niya lang sa pamilya Chi. Kailangan niyang magpakitang gilas para mapatunayan ang sarili. Ang taong nasa harapan niya ay isang mahalagang tao. Maingat siyang nagtanong, Manager Wang, may gumugulo po ba sa isip niyo? Kung kaya kung tumulong ay hindi ako magdadalawang isip. Sinulyapan siya ni Manager Wang. Sige, darating ang binibini ng pamilya Ye sa Tianhai mamayang hapon. Kung magagawan mo ng paraan na makilala ko siya. Huwag na nating pag-usapan itong kasunduan ngayon. Lahat ng hilaw na materyales sa hinaharap ay ibibigay ko sa Chi. Natigilan si Su Wanyu. Ang pamilya Ye ay isang pamilyang imposibleng maabot. Saan naman siya kukuha ng ganoong koneksyon? Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Isasara raw ang airport pagkababa ng eroplano ni Miss Ye. Ang ganitong karangyan ay hindi natin mararanasan sa buong buhay natin. Oo nga, imposibleng maabot ang ganoong level. Narinig ko na si Miss Ye ay maganda na parang isang diwata. Isang kagandahang nakakabighani. Narinig ni Su Wanyu ang kanilang pinag-uusapan. Nag-isip siyang mabuti. Manager Wang, nagkakamali po kayo. Isinara ang airport mamayang hapon hindi dahil sa pagdating ni Miss Ye, kundi para manghuli ng pag-anti. Nagulat ang lahat. Tumango si Su Wanyu. Ikinwento niya ng buo ang mga nangyari sa airport. Ganoon pala iyon. Isa lang palang hamak na kerida. Akala ko pa naman si Miss Ye na ang dumating. Nag-alala pa naman ako buong hapon. Agad namang sumang-ayon ng iba. Bakit naman pag-aaksayahan ng panahon ni Manager Wang ang isang hamak na tao? Magtatanong-tanong ako, saan siya nakakulong, hahanap ako ng taong tatapos sa kanya. May mga kakilala rin ako sa kulungan. Nang marinig ito ni Su Wanyu, kumirat na naman ang puso niya. Iniisip na siguradong nahihirapan ka sa loob. Ngunit sa muling pag-iisip, hindi ba't kasalanan mo naman ang lahat ng ito? Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono niya. Tumayo si Su Wanyu at lumabas. Alalabas lang bigla siyang sumigaw. Narinig ito ng ilang tao sa private room. Mabilis silang lumabas. Chief Chi, anong nangyari? May masama ba sa pakiramdam mo? Tila hindi narinig ni Su Wanyu ang kanilang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang sulok ng hall. Lu Qingzhou, bakit siya nandito? Gusto ko lang namang kumain. Bulong mo sa iyong sarili. Sobrang inis na rin ang loob mo. Okay lang sanang makita siya ulit. Paano siya nakalabas? Kahit hindi ka pa busog. Ngunit tinatamad ka ng pumatol.
Ibinaba mo ang iyong chopsticks at tumayo para umalis. Tigil. Natauhan si Su Wanyu. Nanggigigil sa galit, sumugod siya sa harap mo. Sinabi ko na noon pa. Hindi tayo nabibilang sa iisang mundo. Huwag mo na akong sundan pa. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na naintindihan ng mga tao sa paligid. Kaya pala isa siyang stalker na sunod ng sunod. Hindi nakapagtataka na ganoon kalaki ang reaksyon niya. Wala ka ring masabi. Hindi mo alam kung saan niya kinukuha ang kapal ng mukha niya. Saan mo naman nakita na sinusundan kita? Tumabi. Sa sandaling iyon, lumabas na rin si Chief Wang mula sa private room. President Xi, sino ba ang lalaking ito? Siya yung sinasabi ko kanina na pag-anting nahuli sa airport. Hindi ko alam kung paano siya nakatakas ulit. Nang sabihin niya iyon, buong restaurant ay biglang tumahimik. Pag-anti. Ang taong ito ay isang pag-anti. Ang mga taong kanina pa gustong galpihin ka ay biglang naduwag lahat. Si President Wang naman ay nanigas ang buong katawan. Makipag-away sa isang pag-anti, hindi ba't paghahanap iyon ng kamatayan? Narinig mo kung paano kanya ipinakilala. Medyo nainis ka rin, pero nang makita mong hindi na nagmamatapang ang mga tao sa paligid, tinamad ka na ring magpaliwanag. Diretsyong nilagpasan si Su Wanyu para lumabas. Tigil. Muli siyang hamarang sa harap mo. Pilit na nagpapakalma. Dapat mong aipan ko na hindi ka na magpapakita sa akin. Kundi, huwag kang umasang makakalabas ka sa pintong ito ngayon. Paano mo ako pipigil ang hindi makalabas? Si Su Wanyu ay pinangilabutan sa sinabi mo. Bigla niyang naalala na isa kang kriminal. Nataranta na siya. Kahit ano ay kayang gawin. Pero hindi siya pwedeng magpatalo. Kung susuko siya ngayon, paano pa niya haharapin ang mga tao sa hinaharap? Kaya pilit niyang tinawag si President Liu para tawagan ang kaibigan niyang pulis. Nang marinig ito ni President Liu, halos matamba siya sa takot. Agad siyang kumaway para tumanggi. Wala akong kilalang pulis, wala. Kung tatawag ako, bago pa dumating ang kaibigan ko, baka ako pa ang unang mapahamak. Tanga lang ang tatawag. Gulat na gulat si Su Wanyu. Agad siyang lumingon sa isa pang president, si President Zhang. Hindi ba marami kang kaibigan sa kulungan? Baka kilala mo ang boss niya. Halos masuka ng dugo si President Zhang. Paano kung ang mabanggit kong tao ay kaaway pala nitong bigatin? Sunod-sunod siyang kumaway para tumanggi. Wala akong kilala, walang kaibigan. Namula ang mukha ni Su Wanyu. Tumingin siya sa lahat, puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Pero umiwas silang lahat, tulungan siyang labanan ng isang pag-anti. Nababaliw na ba? Hindi siya papayag. Sa huli ay inilagay niya ang pag-asa kay Boss Wang. Dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng naroroon. Nagmumura sa isip si Boss Wang. Pero kailangan niya pa ring piliting ngumiti. Mas pangit pa sa itsura ng umiiyak. Binata, kakalabas mo lang para maghanap ng trabaho ano? Mayroon akong trabaho dito. 5,000 piso ang sahod kada buwan bilang panimula. Baka gusto mong pag-isipan. Malamig kang ngumisi. 5,000. Yung mga tao sa kulungan para lang mabawasan ang parusa. Kailangan magbayad ng hindi bababa sa 1,000,000. Pagkatapos ay mahinahon mong sinabi, lumayas ka, Boss Yu. Agad na namula ang mukha ng ilan sa kanila. Nang makita ito ni Su Wanyu, nagngingit-ngit siya sa galit at sinigawan ka. Ano bang ipinagyayabang mo? Huwag mong isipin na ang mga walang-wala ay hindi takot sa mga mayroon. Ito ang realidad. Hindi ito nobela. Hahayaan kitang umalis ngayon. Pero sa susunod na makita kita, pagsisisihan mo ito habang buhay. Pero kasasabi niya pa lang noon. Biglang may narinig na malalim na boses mula sa may pinto. Sino ang gusto mong pagsisihin habang buhay? Napalingon silang lahat. Isang matandang lalaki na may kasamang 6 na bodyguard ang pumasok. Nang makita ng grupo ni Boss Wang ang matanda, agad silang nanginig. Ang dumating ay si Butler Fu, ang katiwala ng pinakamayamang si Lin Zenen. Agad nang umiti si Boss Wang at sinalubong ito. Butler Fu, bakit kayo naparito? Ang iba ay pilit ding umiti para bumati. Si Fubo ay hindi man lang kumurap. Dumiretso sa harap mo at yumuko ng malalim. Ginoong Lu, pasensya na sa nangyari sa inyo. Hayaan nyo na akong umasikaso ng mga bagay dito. Pagkasabi nyon, bigla niyang tinitigan ng masama si Su Wanyu. Naglakas loob kang pagbantaan ang panauhin ni Ginoong Lin, naghahanap ka ba ng kamatayan? Nanigas ang buong katawan ni Su Wanyu. Para siyang tinamaan ng kidlat. Halos lumuwa na ang mga mata ni Boss Wang at ng iba pa. Ang lalaking ito pala ay panauhing pandangal ng pinakamayamang tao. Inayos ni Fubo ang manggas ng kanyang suit. Lumuhad kaagad kay Ginoong Lo at humingi ng tawad. Kung hindi ay buburahin ko ang pamilya Chimo sa Tianhai. Nagngalit ang mga ngipin ni Su Wanyu. Baluktot na ang kanyang mga tuhod at handa ng lumuhad. Sige na, nagsalita ka sa tamang oras. Dahil sa kusa mong pag-actress sa kasal noon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Tumingon ka at tinanong si Fubo kung ano ang kailangan niya sa akin. Nais po kayong pabalaykan ni Ginoong Lin. Nag-isip ka sandali, tutal hindi na rin naman ako makakaalis ngayon. Pupunta na lang ako para tingnan. Habang pinapanood kang umalis kasama si Fubo, agad na nagkagulo sa loob ng kwarto. Pinagsisigawan ng ilang boss si Su Wanyu habang dinuduro siya. Sabi mo pag-anti siya, paanong naging panauhing pandangal siya ng pinakamayamang tao? Kung gagantihan kami dahil dito, hindi kita patatawarin sa pagmumukha mo sa aming tanga. Hindi makapangatwiran si Su Wanyu. Nablangko ang kanyang isipan.
Hindi niya lubos maisip kung paano ka naging panauhing pandangal ng pinakamayamang tao. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang mukha ni Boss Zu. Boss Chi, walang problema sa ating kooperasyon. Pero kailangan mong gawing tagapamagitan si Ginoong Lu. Sa loob ng Zizhou Manor, namumula sa saya ang mukha ni Lin Zenen. Zixi, ito ang fiancé mo, si Lu Qingzhou. Siya ang nagligtas sa buhay mo. At siya rin ang tunay mong fiancé. Hindi siya, seryosong sabi ni Lin Roxy. Dad, sinabi ko na, hindi ako mag-aasawa. Huwag niyo akong pilitin. Pagkasabi niya na isinulyapan ka niya ng may pandidiri. Napatawa ka, nagkataon lang. Wala rin akong balak magpakasal. Agad na sumama ang mukha ni Lin Zenen na parang nakalunok ng langaw. Sinubukan ni Zhao Yalen na pakalmeyan ang sitwasyon. Binata, ano ang trabaho ng mga magulang mo? Wala akong mga magulang. Pinalaki ako ng aking master mula pagkabata. 3 taon nang naglalakbay ang master ko at hindi pa bumabalik. Kaya mag-isa lang akong pumarito ngayon. Casual mong sagot, biglang tumahimik ang paligid. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhao Yalen. Walang ama't ina. Akala ko pa naman ay galing siya sa isang kilalang pamilya. Paano ka nabuhay sa nakalipas na 3 taon? Bakit hindi mo kami hinanap 3 taon na ang nakalipas? Sa pagbanggit nito ay nagalit ka rin. Tapat mong sagot, pinaghintay ako ng master ko sa kulungan. Kulungan. Mabilis na nanlamig ang ekspresyon ni Zhao Yalen. Walang mabuting tao sa kulungan. At gusto pa niyang pakasalan ang anak ko. Hindi siya karapat-dapat. Mabilis na nagbago ang ugali ni Zhao Yalen. Chen, sa loob ng 1 taon na may sakit ka, madalas kang samahan ni Xu Baoshi. Maging mas mabait ka sa kanya simula ngayon. Muling tumingin si Zhao Yalen sa asawa niyang si Lin Zenen. Kamakailan, darating sa Tianhai ang binibini mula sa pamilya Ye ng Imperial Capital para mamuhunan. Kailangan mong maghanda ng husto. Makipagtulungan sa pamilya Ye. Era, pumunta ka na sa study at maghanda. Alam ni Lin Zenen kung ano ang ibig sabihin ng asawa niya. Siya mismo ang magiging kontrabida. Para paalisin si Lu Qingzhou. Akala ko pa naman kakaiba ang pinanggalingan ni Lu Qingzhou. Hindi ko akalain na ulila na siya at galing pa sa kulungan. Napansin mo ang pagbabago ni Zhao Yalen. Pero ang mas ikinagulat mo ay, nagkataon lang. Nagbaka sakali kang magtanong, Tita Zhao, ang binibini ba ng pamilya Ye mula sa Imperial Capital ay si Gu Qingcheng? Umatras si Zhao Yalen ng 2 hakbang na parang iniiwasan ng isang salot. Anong pakialam mo? Huwag mo na akong tawaging tita. Hindi tayo magkakilala. Nang marinig ito, kumunat ang noo mo. Sabi na nga ba, kahit anong edad ng babae bago talaga ng isip. Ha, isang bank card ang inihagis sa lamesa. Malamig na tumingin si Zhao Yalen mula sa itaas. Mayroong 1 milyon dito. Kunin mo to at umalis ka na agad. Ayoko nang makarinig ng kahit anong chismis tungkol sa iyo at sa pamilya Lin. Sinulyapan mo ang bank card. Bigla kang natawa. Naalala mo ang sinabi ng iyong guro. Laging makipagkumpetensya sa mga kapantay mo. Huwag kang pumatol sa mga tanga. Ako ang walang relasyon sa pamilya ninyong Lin. At isa pa, hindi ninyo kasalanan ang pagiging mahirap. Pero ang maging mahirap at hindi ito alam. Iyon ang kasalanan ninyo. Itong 1 milyon sa iyo na. Regalo ko na sa iyo. Pagkatapos magsalita, tumayo ka at umalis. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, isang malakas na kulog ang narinig. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Namutla sa galit si Zhang Yalen. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Bilang asawa ng pinakamayamang tao sa Tianhai City, may nangahas na sabihan siyang ganoon. Kung hindi lang dahil nag-aalala siyang galing ito sa kulungan. At marahas ang ugali, siguradong siya na mismo ang sasampal sa kanya ng 2 beses. Bibigyan kita ng 10 minuto. Tumawag ka ng masasakyan at umalis sa bahay ko. Kung hindi, ipapahagis kita sa mga gwardiya palabas. Tinamad kang sumagot, kinuha mo ang iyong telepono at tinawagan si Leiho. Para magpasando sa kanya. Sa sandaling iyon, may narinig na ingay sa hagdanan. Bumaba si Lin Zenen na may alang-inang ekspresyon sa mukha. Nag-aalala siyang baka masyadong magalit sa kanya ang asawa niya. Bilang pinakamayamang tao, hindi kailangang makipag-away sa ganitong klase ng hamak na tao. Nakakasuka ka rin. Kaya dahan-dahan siyang nagsalita. Paalis ka na ba, Little Lu? Ang lakas ng ulan sa labas. Gusto mo bang ipahatid kita kay Uncle Fu gamit ang sasakyan? Hindi pwede. Agad na sinabi ni Zhao Yalen. G, sa isang tulad niyang basagulerong galing sa kulungan. Anong klaseng disenteng kaibigan ang mayroon siya? Baka madumihan pa ang sasakyan ng pamilya natin. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, pumasok ang mayordomong si Uncle Fu at nagsabi, Sir, nasa pinto po si Mr. Leihu. Leihu, natigilan sina Lin Zenen at Zhao Yalen nang marinig ang pangalang ito. Sino sa Tianhai ang hindi nakakakilala sa Underground Emperor na ito? Biglang tumingin sa iyo si Zhao Yalen na may halong pang-aasar. Sakto ang dating niya, baka kilala pa siya ng kaibigan mo. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa labi ni Zhao Yalen. Itong si Lu Qingzhou na isang hamak na kagagaling lang sa kulungan. Nagpasando pa sa kapwa niya preso. Sa buong Tianhai City, ilan sa mga nakulong ang hindi tauhan ni Leihu. Kapag dumating ang kaibigan niya at makita si Leihu, siguradong mangangatog ang mga tuhod nito sa takot. Haha, napangisi ka ng mapang-asar. Nang marinig ang tawa, nanggigil sa galit si Zhao Yalen.
Hindi rin natuwa si Lin Zenen. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Mamaya ipapaturuan natin siya ng leksyon kay Leihu. Habang iniisip iyon, ipinasok ni Tio Fu si Leihu. Agad na sumalubong si Lin Zenen na may sip-sip ng ngiti. Pilit ding ngumiti si Zhao Yalan. Maligayang pagdating Ginoong Leihu. Nakangiti rin si Leihu. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para bumati. Huwag mo silang pansinin. Nandidiri ako, bigla mong sabi at inutusan siya. Magmaneho ka na. Ayoko nang magtagal pa rito kahit isang sandali. Nang masabi iyon, natigilan sina Lin Zenen at Zhao Yalan. Sino siya para magsalita sa ganitong pagkakataon? At kung ano-ano ang kanyang pinagsasabi. Sisubog na sana sila sa galit. Nang inig sa takot si Leihu. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Agad niyang binuksan ang payong. Ginoong Lu, nagkamali po ako. Ginoong Lu, dito po kayo. Kaagad, natulala sina Lin Zenen at Zhao Yalan. Tila kumulog sa kanilang mga isipan. Narito pala si Leihu para sunduin si Lu Qingzhou. Ang underground emperor na ito ay tinawag ang sarili na abang lingkod sa harap niya. Mahal, ano ba talaga ang trabaho ni Lu Qingzhou? Takot na tanong ni Zhao Yalan. Nang maalala ang pakikitungo sa iyo kanina, kinilabutan siya. Hindi ko rin alam. Sabi ni Lin Zenen na halos mabaliw. Ang nangyari kanina ay hindi ka panipaniwala. Kailan pa naging ganito kagalang ang sikat na si Leihu? Nagkatinginan silang dalawa, sabay na mabilis na tumakbo sa kwarto ni Lin Roxy. Pagpasok sa kotse, maingat kang tiningnan ni Leihu. Gusto niyo po bang may gawin sa pamilya Lin at pamilya Su? Walang pakialam kang tumingin sa labas ng bintana. Nagpadala ka ng mensahe sa warden para humingi ng bahay. Mabilis kang nakatanggap ng sagot. Sa kulungan may isang bilanggong pang-ekonomiya na tinatawag na Working Emperor. Mayroon siyang villa sa Tianhai. Sinasabing ito ang pinakamagandang villa sa Tianhai. Ngayon mo lang naalala ang bilanggong pang-ekonomiya sa Mingdu Prison. Basta mo na lang sinabi na pakainin siya ng husto sa loob ng isang buwan. Hindi mo inasahan na naaalala pa pala niya. Sa sandaling binuksan mo ang pinto ng villa, mabilis mong narinig ang agos ng tubig mula sa itaas. At ang isang bahagyang amoy ng pabango. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na inayos ito ng Working Emperor na iyon. Ngunit ilang araw lang akong manghihiram dito. Ang galing niya talagang sumipsip. Umupo ka sa sofa. Plano mong hintayin siyang matapos maligo bago mo siya paalisin. Bagamat may natural siyang bango sa katawan, patunay na isa pa siyang birhen. Pero sabi ni Master, kung wala ang kanyang pahintulot, hindi mo maaaring basta-basta na lang isuko ang iyong pagkalalaki. Bigla kang nakarinig ng mga yabag. Automatiko kang napatingin, nang makita mo ang eksena sa hagdan. Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Isang babae ang nakatayo sa hagdan. Ang balat niya ay malambot at maputi. Ang kanyang mga katangian ay kitang-kita. Basa pa ang kanyang buhok. At may pamumula pa sa kanyang mukha na parang kagagaling lang sa ligaw. Nagkatinginan silang dalawa. Automatiko kang umiwas ng tingin. Naisip mo na sobra na yata ang pagsipsip ng bilanggong ito. Ang tunog ng paglunok mo ay napakalakas sa tahimik na sala. Bigla kang lumingon. Gumalaw ang iyong lalamunan. Magbihis ka. Umalis ka. Biglang namula ang mukha ng babae. Nakatitig sa iyo habang lumalabas ang pagnanasang pumatay sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang segundo, ang tunog ng sintas ng bathrobe na dumadampi sa hawakan ng hagdan. Umalis si Shi Xingshu, saka ka lang nakahinga ng maluwag. Naghintay ka sandali, muling may narinig na mga yabag sa hagdan. Tumingala ka para tingnan, at nakita mo siyang nakasuot ng wine red na pampatulog. Napakaakit, bakit ka nakapantulog? Hindi ko kailangan ng serbisyo. Umalis ka na agad. Isang masamang tingin ang muling sumilay sa mga mata ng babae. Pero mabilis din itong nawala, at napalitan ng isang mapang-akit na mukha. Habang pababa ng hagdan, nakangiti niyang sinabi na ayaw mo raw. Pero tapat naman ang katawan mo. Binata, nabubuking ka na. Napayuko ka ng di sinasadya, at halos gusto mo nang lamunin ka ng lupa. Kahit gaano ka pa katapang magsalita, sa huli, wala ka pa ring karanasan. At dahil ito ang unang beses mong makakita ng katawan ng babae, hindi mo makontrol ang sarili. Pinilit mong sabihing itigil na ang kalokohan. Umalis ka na, pero ito ang bahay ko. Lumapit sa iyo ang babae. Na may mga matang nangaakit, hindi mo kailangan ng serbisyo. Pero ako ang may kailangan sa'yo, binata. Kung titingnan ng itsura mo, hindi ka pa yata nakakahawak ng babae, no? Ganito na lang, pagsilbihan mong mabuti si ate ngayong gabi, at gagawin kitang hari ng Genteng Tia Ingong. Ano sa tingin mo, bigla kang naguluhan? Bahay mo, di ba't ito ang bahay ng tinatawag na Working Emperor? Paanong naging bahay niya ito? Huwag mong sabihin, siya ang kerida na palihim na itinatago ng Working Emperor na iyon. Posible, kung titingnan kung gaano siya kalungkot, para siyang mga care-idang hindi paborito. Pwede rin naman itong maging bahay natin. Ang boses ng babae ay parang banayad na halimuyak. Ipinatong niya ang kamay sa iyong balikat. Sabi niya nang may pang-aakit, binata, umakyat ka na muna't maligo. Susunod ako kagad. Magsasaya tayong dalawa. Bumilis ang tibok ng puso mo sa pagdampi ng babae. At narinig mo pa ang tunog ng mga halik niya. Para akong saysabog. Sa isip ko minura ko ang amo kong hindi tao. Pinahirapan niya ako ng ganito. Mabilis kang tumakbo paakyat. Hindi dahil naaakit ka, kundi para pakalmayan ang sarili gamit ang malamig na tubig.
Malanding tumawa ang babae at sinabing maliligo na siya. Hintayin mo ako sa kama ha. Pagkasabi niya yun ay tumalikod siya. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kinuha ang telepono at tinawag ang mga bodyguard. 4 na bodyguard ang mabilis na dumating. 5 minuto ang nakalipas. May isang lalaking pumasok sa villa. Nasa itaas siya ngayon. Nang marinig ito, lubos na nagulat ang mga bodyguard. Sabay-sabay na lumuhad ang 4. Sabay-sabay nilang sinabi na nagpabeye sila. Ngayon lang ito mangyayari. Iwinagayway ng babae ang kanyang kamay. Dalhin niyo siya. Huwag niyo siyang sasaktan. At huwag niyong hahayaang ipagkalat na si Miss Gu ito. Mabilis na umakyat ang 4. Mula sa banyo ay narinig mo ang mga yabag sa labas. Kinabahan ka. Mabilis mong kinuha ang tuwalya at ibinalot sa iyong katawan. Sino kayo? Nagkatinginan ang mga bodyguard. Nakita sa kanilang mga mata ang masamang balak. Bata, sumama ka sa amin. Wala akong oras. Kung may sasabihin kayo, dito na. Inis mong sabi. Gusto mo na bang mamatay? Agad kang sinuntok sa mukha ng leader ng mga bodyguard. Narinig ng babae ang ingay. Tumayo siya mula sa sofa. Ngunit nakita niya ang 4 na gumugulong pababa sa hagdan. Hindi niya maitago ang pagkagulat. Sila pa naman ang pinakamagagaling na pinili ng tatay ko. Samantala, nakatayo ka sa hagdan na nakabalot ng tuwalya. Maingat na nagtanong ang babae kung sino ka. Ano ang iyong pakay? Nakita mong nakapagpalit na siya ng damit. Medyo nadismaya, pero kalmadong sumagot huwag kang matakot. Ako si Lu Qingzhou, kaibigan ako. Kakosa ng Working Emperor. Kalalabas ko lang makikitira muna ako ng ilang araw, huwag kang mag-alala. Pero dahil nandito ka, aalis na ako bukas. Kay Chongyang, kaibigan ka pala ni Chongyang. Doon lang napagtanto ng babae. Sana sinabi mo agad, akala ko pa naman magnanakaw. Ang bigat pala ng kamay mo ha. Lagi ka bang ganyan kalakas? Hehe, narinig iyon. Napailing ka na lang sa isip mo. Isa talagang demenyita ang babaeng ito. Bawat salita niya ay punong-puno ng pang-aakit. Pagkatapos ay nilagpasan mo siya. Patuwid na sinabi hindi dapat pinagnanasaan ng asawa ng kaibigan. Huwag kang mag-isip ng kahit ano sa akin. Aalis na ako bukas. Natigilan ang babae sa panunukso. Habang tinitingnan ng iyong likuran, nanukso siya maliit na loko. Akala mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Gusto mo rin naman ako. Tama ba, muntik ka ng matamba? Nagmamadali kang bumalik sa kwarto. Tawa ng tawa ang babae. Matapos mag-isip sandali, kinuha ang cellphone at nag-anunsyo sa Tianhai City. Bukas ng gabi alas 8. Ako si Gu Qingcheng ay mag-aanunsyo ng business partner. Kasabay ng kanyang tawag, ang buong Tianhai ay nagkagulo sa kwarto. Mahimbing kang nakatulog. Kung hindi ka lang nagising dahil sa tawag, siguro ay nakatulog ka hanggang alas 10. Lin Roxy, paano mo nalaman? Ang telepono ko, hindi iyon mahalaga. Malamig ang boses ni Lin Roxy. Halos naguutos na pumunta ka sa Tianhai Racecourse sa loob ng 30 minuto. Hindi ako pupunta, walang alinlangan mong tinanggihan. Una, dahil ayaw mo sa kanyang pag-uutos. Pangalawa, dahil para sa iyo wala itong kwenta. Anong sinabi mo? Biglang tumaas ang boses ni Lin Roxy. Bilang anak ng pinakamayamang tao at ang numero 1 dilag sa Tianhai. Hindi pa siya kailanman tinatanggihan. Inulit mo na naman ang hindi pagpunta. At ibinaba ang telepono. Makalipas ang ilang segundo, muling tumunog ang telepono. Pinigilan niya ang galit at sinabing kahit tapos na tayo, kailangan pa rin ng isang pagtatapos. Ituring na lang natin itong pagtatapos sa ating kasunduan sa kasal. Hihintayin kita, bamulong ka ng may sakit. Naghanda kang matulog ulit. Sa sandaling iyon, kuya, narinig ka ni ate na nagsasalita. Papasok na ako ha. Narinig ang boses ni Gu Qingcheng mula sa labas ng pinto. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Suot pa rin niya ang kulay alak na seda na pantulog. Mayroon itong tali sa baywang, na perpektong nagpapalabas sa kanyang mga kurba. Nakangiti siyang pinanood kang alisin ang kumot. Kusa mo bang sinasalubong si ate? Nanindig ang balahibo mo sa kanyang tingin. Hindi mo na malayang hinigpitan mo ang pagkakabalot ng kumot. Nataranta kang sinabing huwag kang ganyan. Hindi pa ako lubusang gising. Tuwang-tuwang sinabi ni Gu Qingcheng. Sakto, hindi pa rin ako lubusang gising. Yayakapin ka ni ate sa pagtulog. Nang marinig mo ito, muling hindi na kontrol ng katawan mo ang sarili. Nakikita mo siyang papalapit ng papalapit. Agad kang bumangon, at mahigpit na ibinalot ang kumot sa iyong sarili. Huwag kang lumapit, tawang-tawa si Gu Qingcheng sa iyo. Hindi ka naman kakainin ni ate. Sige na, hindi na kita aasarin. May handaan mamayang gabi. Samahan mo ako, bawal kang humindi. Sinaktan mo ako, kailangan akong bayaran ng bodyguard. Naisip mong wala ka namang ginagawa sa Tianhai. Kaya pumayag ka. Sige, maaari ka nang lumabas. Umurap si Gu Qingcheng. Ayokong lumabas. Sasamahan ka pa ni ate matulog. Halika at yayakapin ka ni ate. Sa takot ay tumakbo ka palayo. Pagkalipas ng kalahating oras, Tianhai Bird Farm. Nagbubulungan ang mga tao sa paligid. Narinig kong magkakaroon daw ng meet and greet si Miss Gu ngayong gabi. Matagal ko nang nabalitaan yan. Kung makikipagtulungan lang tayo kay Miss Gu, para na rin tayong tumama sa loto. Roxy, kung hindi ako nagkakamali, ang partner sa negosyo ng pamilyang Gu sa Tianhai. Siguradong ang Shu Baoshi ng pamilya ninyo. Nakasuot ng isang profesional na uniforme. Nag-aastang isang mayamang binata, malamig na sagot ni Lin Roxy. Isang masamang kislap ang dumaan sa mga mata ni Shu Baoshi.
Hintayin mong madala kita sa kama. Tingnan natin kung mananatili ka pang sa plada. Pagkatapos ay ngumiti siya ulit at nagtanong, Roxy, hindi ko alam kung saan nanggaling yang Lu Qingzhou na yan. Pero hindi siya nababagay sa'yo. Mukha siyang hampas lupang manloloko sa kalsada. Bigyan mo lang ng pera para paalisin. Pagkasabi niya pa lang noon, narinig ang boses mo mula sa likuran. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na huwag pag-usapan ng iba ng patalikod? Nang marinig ang boses na iyon, mabilis na napalingon ang lahat. Nang makita ka ni Xu Baoshi, agad na sumama ang kanyang mukha. Akala niya ipinapunta siya ni Lin Roxy para pasalamatan siya. Hindi niya inasahan na darating ka rin pala. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong kausapin si Ginoong Xu ng ganyan. Naghahanap ka ba ng gulo? Hindi mo pinansin ang mga alipors na ito. Tinitigil mo ng diretso si Xu Baoshi at nagtanong. Hindi ka sisigot, ibig sabihin hindi ka tinuruan ng nanay mo. O baka naman wala kang nanay. O baka talagang wala kang nanay. Nang masabi ang mga salitang iyon, agad na namutla ang lahat. Dahil si Xu Baoshi ay talagang walang ina. Iyon ang kanyang kahinaan. At gaya ng inaasahan, nagwala sa galit si Xu Baoshi. Mabilis na humagupit sa iyo ang latigo sa kamay niya. Papatayin kita. Huwag, sigaw ni Lin Roxy sa takot. Narito siya ngayon para alamin ang iyong pagkatao. Kapag nasaktan ka at umalis ng galit, paano pa niya malalaman? Hagupitin mo siya, patayin mo siya. Sumali sa kantiawan ang iba. Sa sumunod na segundo, isang tao ang tumalsik ng 3 metro. At malakas na bumagsak sa lupa. Hindi ito iba, kundi si Xu Baoshi. Pagkatapos ay lumingon ka at nagtanong, sabihin mo. Sabihin mo, paano natin tatapusin to? Nahimasmasan si Lin Roxy mula sa pagkagulat. Hindi niya rin inakala na ganoon ka kagaling. Masyado kang bastos. Ang pakikipag-away ay gawain ng mga mababang uri. Hey, anong karapatan mong mag-uri-uri ng tao? At saka, siya ang unang nanakit. Hawak-hawak ni Xu Baoshi ang kanyang dibdib. Namumutla siyang tumayo mula sa lupa. Alam niyang hindi kanya matatalo sa santukan. Kaya naisip niyang bumawi sa ibang paraan. Apelyidong Lo, may lakas ka bang loob na makipagkumpetensya sa akin? Nasa isang riding field tayo. Magkarera tayo sa pangangabayo. Kung ako ang manalo, dadapa ka sa lupa, at hahayaan mo akong sakyan ka na parang kabayo sa loob ng 10 minuto. Gang aso, huwag kang tumahol. Kapag ininis mo ako, sisipain ulit kita. Halos samukha na ng dugo si Xu Baoshi sa galit. Kadabog niyang sinabi, ilabas niyo ang aking kabayong nagkakahalaga ng 12 milyon. Hoy Lu, may lakas ka ba ng loob na lumaban? Galit na sinabi ng kanyang mga tagasunod at mga babaeng may gusto sa kanya. Tingnan mo ang suot niyang basahan. Sigurado akong hindi pa siya nakakasakay ng kabayo. Ito ay isang sport para sa mga maharlika. Siguradong hindi man lang siya marunong Mangabea model. Naduduwag ka na ba? Kung lalaki ka, laban na. Sumingit din si Lin Roxy. Sa tingin ko, dapat kang lumaban. Patunayan mong hindi lang pakikipag-away ang alam mo. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Ang opinyon ko ang mahalaga. Sa tingin ko, hindi na kailangang maglaban. Kalmado ang iyong itsura. Akala ko kung ano na ang sasabihin niya. Pagkatapos ng lahat, para lang sa pambatang laro na ito. Insulto sa talino, kaya hindi na niya pinansin. Tumalikod at umalis. Tigil nag-aalab sa galit si Xu Baoshi. Naisip niya na kung hahayaan ka lang niyang umalis, talagang mapapahiya siya ng husto. Kumuha siya ng isang bank card mula sa kanyang bulsa. Nagtiimbag ang shot sinabing may 2 milyon sa card na ito. Kapag lumaban ka, sayo na ang pera. Kinuha mo ang bank card. Naisip mo, bakit tatanggihan ng libre? Kaya nakangiti kang sumagot ng sige. Kung gayon, maglaban na tayo. Paano kung matalo ka? Bahagyang ngumiti si Xu Baoshi. Sa sandaling iyon, ang kanyang kabayo ay inaakay sa gilid. Hawak niya ang renda sa isang kamay. Madaling sumakay sa likod ng kabayo. Tuwang-tuwang sinabi, sakaling matalo ako, dapa rin ako sa lupa. Hahayaan kitang sakyan na parang kabayo sa loob ng 10 minuto. Ano sa tingin mo, kahit ganoon ang sinabi niya? Sigurado siya sa kanyang puso na imposibleng matalo. 3 taon na silang magkasama ng kabayong ito. Matagal na nilang naabot ang perpektong pagkakaisa. Sa sandaling iyon, kusa nang nagsalita si Lin Roxy kung sino man ang hindi tutupad sa pastahan ay kailangang umalis sa Tianhai. Maganda ang suhestyong iyan. At si Roxy ang magiging referee. Sino ang maglalakas loob na sumuway? Sumang-ayon ng iba. Pabirong sinabi habang nagsasalita, tumingin sa iyo ng nangasar. Tila sigurado siyang matatalo ka. Isang mayabang na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xu Baoshi. Ang iwanan ka ni Lin Roxy ay kalahati na ng tagumpay. Mayabang niyang sinabi, pumili ka na lang ng kahit anong kabayo. Maipapahiram ko sa iyo ang alinman sa mga iyan. Hindi na kailangan, mas gusto kong tuparin agad ang pusta. Pagkasabi pa lang yun, itinaas mo ang iyong kamay at pamitik. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Tuparin agad ang pusta. Sinasabi ba niyang sumusuko na siya? Ganoon din ang inisip ni Lin Roxy. Sigurado siyang gusto mong umatras dahil hindi ka marunong mang-abayo. Nagpaiwan ka lang pala dahil sa pera. Narinig ko kahapon na tinanggihan mo ang 1 milyon. Akala ko pa naman may paninindigan ka. Kulang pa pala para sa'yo. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang helanghing ng kabayong Fergana. Sa gulat, tumalon ng mataas ang kabayo. Nagulat ang lahat, muntik nang may hagis si Xu Baoshi.
Nalito rin siya. 3 taon na niyang inaalagaan ang kabayong ito. Matagal na niya itong napaamo. Sa inis, hinigpitan niya ang hawak sa mga renda. At hinampes ng malakas ang latigo. Tumigil ka, makikipagkarera pa ako. Ngunit habang lalo niya itong hinahampas, lalo lang itong tumatalon ng mataas. Nang makita ito, napangisi ka. Noong mga taon na iyon, tigre at itim na oso ang sinasakyan ko kasama ang aking guro sa bundok. Kaya ang pagsakay sa kabayo ay maliit na bagay lang. Pagkatapos, pamitik ka ulit. Nang marinig ang tunog, lalong nagwala ang kabayong Fergana. Hindi nagtagal, nahulog na si Shu Baoshi mula sa likod ng kabayo. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Master Shu, Kuya Baoshi. Nag-aalalang lumapit ang lahat, ngunit bago pa man sila makalapit sa kanya, isang eksenang mas ikinagulat nila ang nangyari. Ang kabayong Fergana ay naglakad papalapit kay Shu Baoshi. Lumuhad ito, at sinakyan siya. Karaniwan ay tao ang sumasakay sa kabayo. Pero sa harap nila, kabayo ang sumasakay sa tao. Ikaw ang may pakanan nito. Si Lin Roxy ang pinakamabilis na nakakilos. Tumingin siya sa iyo na puno ng pagkagulat. Kalmado ka namang ngumiti, tinatamad akong sakyan iyan, kaya hinayaan ko na lang ang kabayo. Referee, tandaan mo, 10 minuto yan, bantayan mong maigi. Pagkasabi niyan, tumalikod ka at umalis. Napanganga ang lahat sa panonood. Walang sino man ang nag-akalang may ganito kang kakayahan. Alis dyan, sigaw ni Shu Baosheng habang tinutulak ang kabayo. Ngunit ang kabayo ay may bigat na mahigit 2,000 jin. Hindi niya talaga ito maitulak. Pinanood kanyang umalis habang siya'y nasa sahig. Nag-aalab sa galit ang kanyang dibdib. Bumalik ka, hindi pa tapos ang laban. Nagtiimbagang si Lin Roxy, na may halong emosyon na sinabing kaya niyang kontrolin ang kabayo mo. Talo ka na, bago pa man siya matapos magsalita. Bigla siyang namula, at nagmamadaling umalis. Ang ibang mga tao, ay nakatingin din sa kabayong Fergana na nakasakay kay Shu Baoshi. Sila ay natulala, interesado pala ito kay Shu Baoshi. Sa kabilang banda, lumabas ka ng Tianhai Horse Farm. Nakita mo ang isang taong papalapit sa iyo. Bakit parang multo itong babaeng ito na ayaw akong tantanan? Nagpasya kang magkunwaring hindi siya nakita, at umalis sa kabilang direksyon. Sandali lang, sabi ni Su Wanyo na namumula. Kahapon narinig niya ang sinabi ni Manager Wang. Naisip niya na ito ay isang pagkakataon, na hindi niya dapat palampasin anuman ang mangyari. Huminto ka sa paglalakad. Inis mong sinabi, nasa loob ako ng pinto, at ikaw ay nasa labas. Sinusundan na naman ba kita sa kwadra? Ako naman ngayon ang may kailangan sa iyo. Humihingi ako ng tulong. Pagkasabi nito, lalong namula ang mukha ni Su Wanyo. Hindi niya inakala na darating ang araw na kakailanganin niya ang tulong mo. Nang makita niyang hindi ito naparito para maghanap ng gulo, nakahinga ka ng maluwag, tumanggi ka at sinabing wala kang oras. Sumama ang loob sa iyo ni Su Wanyo. Ngayong nalinlang mo na si Lin Roxy, hindi ka na sa akin sumisip-sip. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang bank card. Mayroong 200,000 rito. Sumama ka sa akin, kahit na nalinlang mo si Lin Roxy. Darating ang araw na magigising din siya sa katotohanan. Kapag iniwan ka niya, dapat mo nang pag-isipan ang iyong kinabukasan. Nang marinig ito, natigilan ka at natawa. Bakit ba ang mga tao rito ay gustong-gusto gamitin ang pera para makuha ang gusto nila? Akala mo kung gaano sila kayaman. Kaya naman ibinato mo ang card na ibinigay sa'yo ni Shu Baoshi. Mayroong 2 milyon dito. Kunin mo ang pera at layuan mo ako. Natigilan si Su Wanyo sa pagbato mo. 2 milyon pagkatapos ay halos sumabog na siya sa galit. Hindi ba't niloko mo lang naman ang anak ng pinakamayamang tao? Anong ipinagmamalaki mo? Ngunit para sa kumpanyang kasasalin lang sa kanya. Pilit na ngumiti si Su Wanyo. Lu Qingzhou, mayroon tayong kasunduan sa kasal. Sa pagkakataong ito, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo lang ako kahit ngayon lang. Bukod sa 3 beses na pangako kong tutulungan ka noong kinansela natin ang kasal. Tutulungan pa kita ng 3 beses. Nagmamakaawa na talaga ako sa iyo. Kumunat ang noo mo. Hindi mo na malayang pinagmasdan ang kanyang ayos. Wala naman siyang malubhang sakit. Medyo hindi lang regular ang kanyang dalaw. Paanong wala ng paraan? Nakita niyang nag-aalinlangan ka. Sige na, alang-alang sa ating kasunduan. Tulungan mo lang akong makipagkita kay Boss Wang. Pagkatapos niyang magsalita ay nagmukha siyang kaawa-awa. Isa ka palang walang hiya. Sige na, 1 beses lang. Huwag mo nang uulitin. Sige, nandito ang kotse ko. Tuwang-tuwa si Su Wanyo. Mabilis na lumapit sa Maserati. Binuksan ang pinto na parang isang driver. Sa likod niya, hinabol siya ni Lin Roxy mula sa sakahan ng kabayo. Gusto kong malaman kung sino ka. Pero isang malabong anino lang ang nakita niya paglabas. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Kumusta? Nalaman mo na ba? Nagmamadali ang boses ni Lin Zenen sa telepono. Nag-isip sandali si Lin Roxy. In-analyze na mukhang wala naman siyang espesyal na pagkatao. Bumalik siya para sa kompetisyon para sa 2 milyon. Ikinwento niya ulit ang nangyari. West Suburb Manor. Malamig na ngumiti si Zhao Yalen. Akala ko pa naman kung gaano kalakas ang background niya. Para lang sa 2 milyon, bumalik na siya para sa kompetisyon. Kaya pala kahapon, minaliit niya lang ang bigay ko. Sunod-sunod na malamig na ngumiti si Zhao Yalen. Kung hindi ako nagkakamali, siguro nakilala niya si Lei Ho sa kulungan. O kaya naman ay iniligtas siya. Wala naman siyang gaanong kakayahan.
Inaasahan ko pa naman siyang ayusin ang kooperasyon sa pamilya Go ngayong gabi. Ngayon, mukhang kailangan ko itong gawin mag-isa. Pero hindi ganoon ang tingin ni Lin Zenen. Upang mapasuko si Leiho. Hindi lang siguro dahil sa utang na loob. Kaysa manghula, mas mabuting direktang tanungin si Leiho. Kung ano ang nasa isip niya, agad niyang ginagawa. Mabilis niyang tinawagan si Leiho. Lei Longwang, ako si Lin Zenen. Pasensya na sa abala, anong kailangan mo? Malamig ang pakikitungo ni Leiho. Nahihiyang tumawa si Lin Zenen at sinabing, ganito kasi. Sa totoo lang, may kasunduan sa kasal ang anak ko at si Lu Qingzhou. Pero ngayon ko lang siya nakita. Hindi pamilyar si Lu Qingzhou sa sitwasyon. Maaari bang magpaliwanag ng kaunti si Lei Longwang? Kung hindi babanggitin ang kasunduan sa kasal, malamang hindi magsasalita si Leiho. Gaya ng inaasahan ng marinig ni Leiho ang tungkol sa kasunduan sa kasal. Biglang nagbago ang kanyang ugali. Agad siyang tumayo, magkapamilya pala sila, kaya pala sinabi ni Lu Qingzhou kahapon na bahala na. Kung padalos-dalos siyang kumilos, hindi niya maisip ang magiging resulta. Mabilis siyang ngumiti at sinabing ganoon pala. Kapatid na Zenen sa totoo lang. Hindi ko rin tiyak ang tunay na pagkatao ni Mr. Lu. Isang kaibigan ang humingi ng tulong sa akin. Siyempre hindi sasabihin ni Leiho na ang may-ari ng shop. Hindi maaaring malantad ang pagkatao ng Dragon God Hall. Kaibigan hula ni Lin Zenen. Ang kaibigang ito ay tiyak na may mataas na posisyon at kapangyarihan. Kung hindi paano magkakaroon ng ganyang ugali si Leiho. Pero paano siya nakilala ni Lu Qingzhou? Kaya sinubukan niyang magtanong, nakulong na ba ang kaibigang ito? Oo, kasalukuyan pa siyang nasa kulungan. Nang marinig ni Lin Zenen ang sagot na ito, bigla niyang naunawaan. Ganoon pala iyon. Hindi napigilan ni Zhao Yalan sa tabi ng mangutsa, kita mo na. Tama ang hula ko, si Lu Qingzhou ay isang sipsip lang. Ibang tao ang magaling. Baka araw-araw siyang naglilinis ng banyo para makipaglapit sa iba. Tumango rin si Lin Zenen bilang pagsang-ayon. Sa huli, wala pa ring kakayahan si Lu Qingzhou. Isang sipsip lang na umaasa sa kapangyarihan ng iba. Sandali lang sa mga oras na ito, narinig ni Leiho na nagsalita si Zhao Yalan. Nagulat siyang nagtanong anong sinabi niyo. Nakulong si Lu Qingzhou. Sa kabilang banda nakita mo si Boss Wang sa tea house. Si Boss Wang ay napakagalang. Yumuko at nagbigay pugay. Nakangiting inabot ang kontrata kay Su Wanyu. Pagpirma pa ng isang eksklusibong kasunduan sa supply. Matapos pirmahan ang kontrata, maingat na nagtanong si Manager Wang kay Mr. Lu. Ngayong gabi ay magdaraos ng pagtitipon si Miss Go mula sa pamilya Go ng Dijing. Pupunta po ba kayo sa kanyang puso? Kaya mong maging panauhing pandangal ni Lin Zenen. Siguradong isa kang malaking tao. Baka kilala mo pa si Gu Qingcheng. Kung matutulungan mo siyang magsabi ng ilang magagandang salita, kung gayon ay anggat ang kanyang buhay. Natigilan ka ang bilis naman pala. Pagkatapos ay ngumiti at sinabing syempre pupunta ako. At kailangan kong pumunta. Nang marinig ito na puno ng sigla ang puso ni Manager Wang. Kilala niya nga, pero maraming bagay ang hindi pwedeng sabihin ng diretsahan. Kapag nakita kitang kasama si Gu Qingcheng mamayang gabi, ang pagbuo ng koneksyon ay natural na lang na mangyayari. Mr. Lu, hindi na po kita aabalahin. Magkita tayo mamayang gabi, huminto siya sandali. Idinugtong ng manager, huwag po kayong mag-alala. Idinugtong ni Manager Wang, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para alagaan ang negosyo ng mga Su. Gagawin ko ang lahat para alagaan ang negosyo ng mga Su. Sasabihan ko rin ang mga kaibigan ko na alagaan ito. Ako po'y mauuna na. Manager Wang, ihahatid kita. Natuwa rin si Su Wanyu sa kanyang puso. Matapos ihatid si Manager Wang. Napagtanto niyang hindi ka naman pala ganoon kainis. Inisip pa nga niyang medyo gwapo ka. Hindi ko napansin na ang galing mo palang magpanggap. Umigop ka ng tsaa. Mahina kong sinabi ano bang ipinapanggap ko. Sumimangot si Su Wanyu. Ang pagpunta sa handaan ni Miss Gu. Sinabi mo pa ngang syempre pupunta ka. Kailangan kong pumunta ako nga ay walang karapatan sa ganoong klaseng handaan. Ikaw pa kaya, hindi ka pa naman manugang ni Lin Zenen. Kahit na isa ka lang namang manugang na nakikitira. Imposibleng payagan ka nilang pumunta. Sa kanyang mga mata, lahat ng ginagawa mo ay pagpapanggap lang. Kasama na ang kasalukuyan mong dating. Nang marinig ito sandali kang hindi nakapagsalita. Ang babaeng ito ay laging puno ng hindi maipaliwanag na kumpiyansa. Para siyang pinuno ng langit. Pangalawa ang lupa at pangatlo siya. Pagkababa mo ng tasa, tumayo ka at sinabing tapos ka nang tumulong. Pwede ka nang umalis. Inirapan ka ni Su Wanyu. Medyo naiinis siya. Siyempre pwede mong kalimutan. Kailangan mo pang bumalik para maging sip-sip ni Lin Roxy. Pero ipapaalala ko sa iyo. Alam ng buong Tianhai na saplade si Lin Roxy. Walang sino mang makakatalo sa kanya. Baka ginagamit ka lang niya bilang panangga. Mag-ipon ka ng mas maraming pera. Baka isang araw paalisin ka niya. At wala ka man lang makain. Nang marinig mo iyon, hindi ka makapagsalita. Mabilis kang umalis. Sinundan ka ni Su Wanyu na nagsasabing para sa kabutihan mo ang mga sinabi niya. Tandaan mo iyan, kakalabas nyo lang ng tea house. Screech ang dalawang malaking sasakyan na huminto sa harap nyo. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto. Lumabas ang 8 malalaking lalaki na may hawak na pamalo. Napatres si Su Wanyu ng 2 hakbang sa takot. Sa mga taong ito, ang pinuno ay isang kalbo. Hindi siya bumaba ng sasakyan. Sa halip ay nakaupo siya sa passenger seat.
Binuksan niya ang bintana, puno ng paghamak ang kanyang mukha. Ikaw si Lu Qingzhou. Oo ako nga, at sino ka? Bago pa man makasagot ang kalbo. Isang tauhan ng galit na sumigaw, bulag ba ang mga mata mo? Hindi mo man lang kilala si Kalbong Liu. Naglakas loob ka pang magtanong tungkol kay Kalbong Liu. Nang marinig ang pangalang iyon, ang mga tao sa paligid ay nagsiiwasan. Ha, namutla rin si Su Wanyu sa takot. Kalbong Liu, tiningnan mo ang sitwasyon sa paligid. Lubos kang nagtaka, bakit takot sa kanya ang lahat ng tao? Ganoon ba siya kalakas? Pasimpleng sinulyapan ni Su Wanyu si Kalbong Liu. Nanginginig niyang sinabi, sobra pa siya sa magaling. Tauhan siya ng hari ng underworld na si Lei Hu, na isang pinuno sa mundo ng mga kriminal. Pangalawa sa pinakamakapangyarihan, at nakatataas sa lahat, PFFT, natawa ka sa pagpapakilala ni Su Wanyu. Kailan pa naging karapat-dapat ang isang hamak na siga sa mga salitang? Tulad ng pangalawa sa pinakamakapangyarihan. Nang makita kang tumatawa, nanlisik ang mga mata ng matipunong lalaki sa tabi. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Nanigas muli ang mukha ni Su Wanyu sa takot. Nagmamadali siyang nagpaalala, huwag kang tumawa. Ayusin mo ang iyong asal. Ang mga taong ito ay gumagalaw sa underworld. Hindi mo alam kung gaano nakaraming dugo ang nasa mga kamay nila. Kapag kinalaban mo sila, siguradong mapapahamak ka. Wala lang, pinigilan mo ang iyong tawa. Dahil naging maganda naman ang kilos ni Lei Hu nitong mga nakaraang araw. Kaya nagdagdag ka pa ng ilang salita. May kailangan ba kayo sa akin? Naghahanap ka ng kamatayan, sabi ng matipunong lalaki. Nang makita ang iyong mapanghamak na asal, itinaas niya ang kanyang sandata at akmang aatake. Sandali, sa oras na iyon, biglang nagsalita si Kalbong Liu. Malamig niyang sinabi, hindi ka man lang natakot nang makita ako. Mukhang matapang ka. Ako ay isang taong gaaman sa pera. Bibigyan kita ng pagkakataong maging tauhan ko, para makaligtas ka sa gulo. Pagkasabi nito, agad na sinabi ng iba, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Binibigyan ka na ng pagkakataon ng boss namin. Bilis, lumuhad ka na at magpasalamat. Kapag nakasama mo ang boss namin, tiyak nagiginhawa ang buhay mo. Nang marinig ito ni Su Wanyu, pamitik ang gilid ng kanyang labi. Sa totoo lang, gusto niyang iwasan mo sila. Ngunit napaisip siya, kung magiging bahagi ka ng underworld, pwede ka rin niyang lapitan kung magkaproblema siya sa hinaharap. Kaya pinayuhan din niya si Boss Wang. Ihahatid na kita, sabi ni Su Wanyu na tuwang-tuwa sa loob niya. Pagkatapos ihatid si Boss Wang, nalaman niyang hindi ka naman pala ganoon kainis. At sa tingin pa nga niya ay medyo gwapo ka. Hindi ko napansin ang galing mo palang magpanggap. Humigop ka ng tsaa. Kalmadong sinabi, ano bang ipinapanggap ko? Ngumusto si Su Wanyu tungkol sa pagpunta sa banquet ni Miss Gu. Kahit ako ay walang kwalifikasyon na pumunta sa ganoong klaseng banquet. Lalo ka na, hindi ka pamanugang ni Lin Zenen. Kahit na isa ka lang namang live-in son-in-law. Imposibleng payagan ka nilang pumunta. Sa kanyang mga mata, lahat ng ginagawa mo ay pagpapanggap lang. Kasama na ang iyong kasalukuyang aura. Nang marinig ito, wala kang masabi. Ang babaeng ito ay laging puno ng hindi maipaliwanag na kumpiyansa. Para bang langit ang una, lupa ang pangalawa. At siya ang pangatlo, ibinaba mo ang tsaa. Mula sa tasa tumayo ka at sinabi, tapos na ang tulong ko. Pwede na akong umalis. Inirapan ka ni Su Wanyu. Medyo nainis. Syempre pwede ka nang umalis. Kailangan mo pang bumalik para maging sip-sip ni Lin Roxy. Pero paalalahanan kita, alam ng buong Tianhai na si Lin Roxy ay saplada. Walang sino man ang makakakuha sa kanya. Malamang ginagamit ka lang niya bilang panangga. Mag-ipon ka ng pera. Baka sa isang araw ay palayasin ka niya. At wala ka man lang pambili ng pagkain. Nang marinig ang mga salitang ito, labis kang hindi makapagsalita, at mabilis na umalis. Sumunod si Su Wanyu, lahat ng sinabi ko ay para sa iyo. Tandaan mo iyon paglabas nilang dalawa ng tea house. Isang malakas na preno, dalawang SUV ang huminto sa harap nila. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Lumabas ang 8 malalaking lalaki na may hawak na pamalo. Sa takot na paatras ng 2 hakbang si Su Wanyu. Sa mga taong ito, ang pinuno ay isang kalbong lalaki. Hindi siya bumaba ng sasakyan. Sa halip ay nakaupo sa passenger seat. Binuksan niya ang bintana ng kotse. Puno ng paghamak ang kanyang mukha. Ikaw pala si Lu Qingzhou. Oo ako nga, at sino ka? Bago pa man makasagot ang kalbo, isang maton ang sumigaw, bulag ka ba? Lakas ng loob mong magtanong tungkol kay Boldy Liu. Nang marinig ang pangalang iyon, agad na nagiwasan ang mga tao sa paligid. Maging si Su Wanyu ay namutla sa takot. Si Boldy Liu, takot na takot si Su Wanyu. Tiningnan mo ang sitwasyon sa paligid. At labis na nagtaka, bakit takot sa kanya ang lahat ng tao? Ganoon ba siya kalakas? Pasikretong sinulyapan ni Su Wanyu si Boldy Liu. Nanginginig ang boses niyang sinabing, higit pa sa malakas. Isa siyang hallmaster sa ilalim ng underground emperor na si Lei Hu. Sa mundo ng mga gangster, nasa ilalim lang ng iisang tao. Ngunit nakatataas sa libo-libo. Natawa ka sa paliwanag ni Su Wanyu. Kailan pa naging karapat-dapat ang isang gangster sa titulong nasa ilalim ng iisang tao? At nakatataas sa libo-libo. Nang makita kang tumatawa, nanlisik ang mga mata ng maton sa tabi. Anong tinatawa-tawa mo? Muling nanigas sa takot ang mukha ni Su Wanyu. Dali-dali siyang nagpaalala, huwag kang tumawa. Ayusin mo ang pakikitungo mo.
Mga taga-underworld ang mga taong ito. Sino ang nakakaalam kung gaano nakaraming dugo ang nasa mga kamay nila? Walang magandang mangyayari kung babanggain mo sila. Wala lang, sabi mo habang pinipigilan ang tawa. Dahil maganda naman ang ipinapakita ni Leiho nitong mga araw. Kaya nagdagdag ka pa ng ilang salita. May kailangan ba kayo sa akin? Gusto mo na bang mamatay? Sabi ng Maton nang makita ang iyong pagiging casual. Itataas na ang armas. Sandali, biglang nagsalita si Kalbong Leo. Malamig niyang sinabi hindi ka man lang natatakot na makita ako. Isa kang tunay na matapang. Mahilig ako sa pera. Bibigyan kita ng pagkakataong maging tauhan ko. At makakaiwas ka sa kapahamakan. Nang masabi ito, agad na sinabi ng iba, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Binibigyan ka ni boss ng pagkakataon. Dali lumuhad ka na at magbigay galang. Ang makasama si boss, sa hinaharap, garantisadong gaginhawa ang buhay mo. Narinig ito ni Su Wanyu. Napangiwi ang gilid ng kanyang bibig. Sa totoo lang, ayaw niyang mapalapit ka sa kanila. Ngunit napaisip siya, kung magiging parte ka ng mundo nila, pwede kitang lapitan kung magkakaproblema sa hinaharap. Kaya't sinabi rin niya kay Lu Qingzhou. Ito na ang pagkakataon para hindi ka na umasa sa iba. Sunggaban mo ang pagkakataon. Magbigay galang ka na kay boss. Sinaman mo siya ng tingin. Saka tumingin kay Kalbong Leo. Mahina kong sinabi, gusto mo akong maging tauhan. Sige, pero tawagan mo muna si Leiho. Tanungin mo siya kung kaya niya akong gawing tauhan. Pagkasabi noon, natahimik ang buong paligid. Si Leiho, ang Dragon King. Naghahanap ka ng kamatayan, muling itinaas ng malaking lalaki ang kanyang armas. Ngunit sa sandaling iyon, isang sigaw ang biglang narinig. Sandali, pinigilan ni Kalbong Leo ang malaking lalaki. Pinagmasdan kanyang mabuti. Ang karaniwang tao ay nanginginig na sa takot marinig lang ang pangalan ko. Pero ang taong ito ay hindi natatakot. At diretsahan pang binanggit si Leiho. Maingat na nagtanong si Kalbong Leo, kilala mo ang Dragon King? Kilala mo ang Dragon King? Tanungin mo siya kung kilala niya ako. Kalmado kang sumagot, napasinghap sa gulat ang mga tao sa paligid. Mukhang bigatin nga ang taong ito. Nagsimula na ring kabahan ang matipunong lalaki. Kinakabahang naisip ni Su Wanyu. Kilala niya ba talaga si Leiho? Sa mga oras na iyon, sinagot ang tawag. Hindi na malamig ang pakikitungo ni Kalbong Leo. Maingat niyang sinabi, Dragon King. Busy po ba kayo? Magsalita ka na. Medyo iritado si Leiho. Kakarinig lang niya kay Lin Zenen tungkol sa pagkatao ni Lu Qingzhou. Napakasama ng kanyang pakiramdam. Tinawag siya ng may-ari na importanteng bisita. Akala ko pa naman galing siya sa malaking pamilya. Tagakuskus lang pala ng Kog-8 sa kulungan. Kahit na sinabi ng may-ari na alagaan siya. Pero hindi siya personal na magiging driver nito. At ipasara pa ang airport. Opo. Nagmamadaling sumagot si Kalbong Leo, nandito si Lu Qingzhou. Pinapatanong niya po sa inyo. Kung kilala niyo raw po ba siya? Bumilis ang tibok ng puso ni Su Wanyu. Kung talagang kilala ni Lu Qingzhou si Leiho, mas magiging madali ang negosyo. Lu Qingzhou, narinig ni Leiho ang pangalang ito. Padabog siyang tumayo sa galit. Ay nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Nagawa pa niyang lumapit sa kapahamakan. Ano ba siya sa akala niya? Para maging karapat dapat na kilalanin ko. Bakit siya kasama mo dyan? Hininaan ni Kalbong Leo ang kanyang boses. Ang binatang si Shu Baoshi ng pamilyang Shu. Inutusan akong baliin ang dalawang binti niya. Nag-isip sandali si Leiho. Nagpasya siyang huwag nang makisali. Kung babanggitin man ito ng may-ari sa hinaharap, humingi ka na lang ng tawad. Palamig niyang sinabi, lampuhin mo siya, sabay baba ng telepono. Nanliit ang mga mata ni Kalbong Leo. Tinitigan siyang papalapit ng dahan-dahan. Anong sinabi ng Dragon King? Atet na nagtanong si Su Wanyu. Lulumpuhin kita, biglang naging malamig ang boses ni Kalbong Leo. Bata, ang lakas ng loob mo sa akin. Bibigyan sana kita ng pagkakataon. Ngayon hindi lang ang mga binti mo ang lulumpuhin ko. Puputulan ko rin ang mga braso at binti mo. Ano, napasigaw si Su Wanyu. Puno pa naman siya ng pag-asa. Ito pala ang naging resulta. Natigilan ka rin. Inutos ba sa iyo ni Leiho na lumpuhin ako? Malamig ang ekspresyon ni Kalbong Leo. Sabay-sabay na sumugod ang 8 malalaking lalaki. Diretso sa mahahalagang parte ang mga patalim. Blag. Ngunit sa loob lang ng ilang segundo, tumilapon lahat ng 8 malalaking lalaki. Nagbagsakan sa sahig at umungol sa sakit. Mga kalaban na ganitong kalibre. Mas mahihina pa kaysa sa 4 na bodyguard kahapon. Natulala ang mga dumaraan. Napatanga ang mga sumasalubong. Natulala rin si Su Wanyu. Hindi man lang nakita kung paano ka gumalaw. Sa mga oras na ito hindi ka makapaniwala. Talaga bang inutos sa iyo ni Leiho na lumpuhin ako? Hindi pinansin ni Kalbong Leo ang tanong mo. Kuminuyom ang kanyang mga kamao. Nanigas ang kanyang mga kalamnan. Tingnan natin ang galing mo. Sanay ka pala sa labanan. Kaya pala napakakampante mo. Pero minalas ka na, ako ang nakaharap mo. Hindi pa siya natatapos magsalita. Sumuntok siya diretso sa iyong mukha. Bilang isang pinuno sa ilalim ng hari ng underworld. Nakuha niya ito sa sunod-sunod na pakikipaglaban. Dati nasakop niya ang 3 kalye para kay Leiho gamit ang kamao niya. Walang kapantay sa lakas. Isang sampal ang biglang tumunog ng walang babala. Tinatanong kita, sinong nagsabi sa iyong gumanti ka? Natigilan si Kalbong Leo sa kinatatayuan niya. Nakaamba pa rin sa ere ang kamao niya. Ngunit nasampal na ang mukha niya.
Isa pang sampal. Magsalita ka. Si Kalbong Leo ay tulala ang tingin. Pak asterisk isa pang huling sampal ang pinakawalan mo. Direktang tumilapon si Kalbong Leo. Ayokong makinig sa kalokohan. Bumagsak si Kalbong Leo at hindi na makatayo. Walang tigil ang pag-ubo niya ng dugo. Humarap ka kay Su Wanyu. Dalhin mo ako kay Leho. Sa kabilang banda sa Longting KTV. Ang pinakamagarang lugar sa lungsod ng Tianhai. Isa rin ito sa mga negosyo ni Leho. Sa loob ng VIP room. Nagtitipon ng mga kabataang lalaki at babae. Namumula ang mga mata ni Xu Baoshi na nakaupo sa gitna. Walang tigil sa pag-inom. Hinihintay niya ang balita mula kay Kalbong Leo. Sa buong Tianhai at maging sa mundo ng equestrian. Sa buong Tianhai at maging sa mundo ng equestrian. Normal lang na tao ang sumakay sa kabayo. Pero siya ay sinakyan ng kabayo. Isang matinding kahihiyan. Kuya Baoshi, huwag ka nang uminom. Masama sa katawan mo, sabi ng babae sa tabi niya. Sinampal siya ni Xu Baoshi at sinabing umalis ka. Hindi ko kailangan ng pakikialam mo. Maniwala ka't sa hindi papatayin kita. Agad na natakot at nanahimik ang babae. Biglang tumunog ang telepono. Tatay, sinagot niya ang tawag. Isang malalim na boses ang narinig mula sa telepono. Alam ko na ang nangyari. Umuwi ka muna. Maghanda kang dumalo sa meet and greet ni Miss Gu mamayang gabi. Oo, tinulak ni Xu Baoshi ang upuan. Nagmamadaling lumabas ng pinto. Isang Maserati ang huminto sa labas ng pinto. Nang makita ang taong bumaba sa sasakyan. Agad na nanlaki sa galit ang mga mata ni Xu Baoshi. Si Lu Qingzhou hindi siya napilayan. Ano ba talaga ang ginagawa ni Kalbong Leo? Hindi mo siya pinansin. Dumiretso ka sa lobby. Ikaw mahigpit na kinuyam ni Xu Baoshi ang kanyang kamao. Gustong sumugod at makipagpatayan. Pero alam niyang hindi siya mananalo. Sa sandaling iyon, napansin niya si Su Wanyu na bumababa sa sasakyan. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Agad siyang ngumiti. Hello beautiful. Kaibigan ka ba ni Lu Qingzhou? Ako si Xu Baoshi, chairman ng Tianlong Group. Si Xu Tianlong ang tatay ko. Pwede ba kitang makilala? Nang sabihin niya kung sino siya. Natigilan si Su Wanyu ng isang segundo. Agad na sabik na sumagot, hello young Master Xu. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ako si Su Wanyu, presidente ng Su Group. 000 ikinagagalak kitang makilala. 000. Sa mga oras na ito, umakyat ka na sa itaas. Nakita mo ang dalawang bodyguard sa pinto ng Chanzi private room. Kung tama ang hinala ko, nasa loob si Lei Huiying. Nang lalapit ka na, tumigil ka. Biglang nagsalita ng malamig ang bodyguard. Sino ka? Ako si Lu Qingzhou. Narinig ito ng bodyguard. Medyo pamilyar ang pangalan. Pagkatapos kang suriin ay sinabing maghintay ka. At tumalikod para mag-report sa private room. Sa loob ng kwarto, kumakanta ng malakas si Leihu sa gitna. Nang makitang pumasok ang bodyguard, inis na sinabi, anong kailangan mo? Dragon King, may naghahanap sa inyo sa labas na nagngangalang Lu Qingzhou. Lu Qingzhou, siya na naman. Dumilim ang mukha ni Leihu. Anong ginawa ni Kalbong Leo? Malinaw kong sinabi sa kanya na lumpuhin si Lu Qingzhou. Hinayaan niya pa siyang makatakas. At nakarating pa siya rito, paalisin mo siya. Sabihin mong wala ako, naintindihan, pero nang tumalikod na ang bodyguard, biglang bumukas ang pinto, diretso kang pumasok, agad sumigaw ang bodyguard, sinabi nang maghintay ka sa labas. Sino ang nagpapasok sa'yo? Hindi mo siya pinansin, tinitigin mo ng diretso si Leihu. Ayaw mo akong makita, at nagutos ka pa na ipalumpo ako. Lalong pumangit ang ekspresyon ni Leihu. Isang hamak na nakulong lang ng 3 taon. Ang lakas ng loob na ganituhan siya. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang mga bodyguard na huwag kumilos. Malamig niyang sinabi anong kailangan mo sa akin. Sabihin mo na abala ako. Nagbago nga ang ugali niya. Kalmado mong sinabi. Naitanong ko na ang tanong. Ayoko nang ulitin. Sumagot ka na agad. Nagmamadali rin ako. Agad na nag-apoy sa galit si Leihu. Biglang nanlamig ang paligid sa silid at sinabi niya nang may malamig na tawa. Xiaosan, inalagaan kita. Nakita kitang naglilinis ng banyo para sa may-ari kaya pinayagan kita. Nakita mong naging mabuti ako sa'yo. Sa halip na magpasalamat ay naging abusado ka pa. Akala mo ba akong si Leihu ay walang init ng ulo? Ang isang hamak na tulad mo, ay bagay lang maging alalay. Nang alalay ng alalay, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na pumunta rito? Bigla mong naunawaan, pero tinamad ka ng magpaliwanag. Pagkatapos kanselahin ang kasal kay Gu Qingcheng ngayong gabi. Pag-alis sa Tianhai ay hindi na muling magkikita. Casual mong sinabi maganda ang ginawa mo kahapon. Pinalampas ko na ang buhay mo. Quits na tayo. Pagkasabi niyan ay handa ka nang umalis. Tigil, halos sabog na sa galit si Leihu. Kailan pa siya bilang hari ng underworld minaliit ng ganito? Sinwerte lang siyang makilala ang may-ari ng tindahan. Anong karapatan ng isang langgam? Puno ng pagbabanta niyang sinabi, Xiaosan. Paubos na ang pasensya ko sa'yo. Alang-alang sa may-ari ng tindahan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhad ka at yumukod pagkatapos ay maglaho ka na magpakailanman. Subukan mong magsumbong. Dudurugin ko ang mga buto mo hanggang maging abo. Paano kung hindi ako luluhod? Papatayin kita kahit saan ka magpunta. Pagkasabi niyon, boom, bigla kang nagpakita. Walang anumang formang galaw. Malakas na tumama si Leihu sa pader na 5 metro ang layo. Bago pa man siya bumagsak,
Muli kang sumugod. Sinakmal ng isang kamay ang kanyang leeg. At idiniin siya ng buong lakas sa pader. Gusto mo pa akong patayin? Masyadong mabilis ang lahat. Sa isang iglap, walang sino mang nakakilos. Natigilan si Leho. Parang tinamaan ng kidlat sa isipan niya. Tumingin sa iyo nang may matinding takot. Ang ganitong bigat sa pakiramdam. Sa may-ari lang ng shop niya ito naramdaman. Hindi. Kahit ang may-ari ay hindi nagbigay sa kanya ng ganitong bigat. Sino ba talaga siya? Nang makita ito ng mga bodyguard. Nanlambot din ang mga tuhod nila sa takot. Mabilis silang tumalikod at lumabas. At pinindot ang nakatagong button sa pader. Ding-ling-ling, napindot ang button. Agad-agad sa buong lungsod ng Tianhai. Ang 8 KTV at 20 nightclub sa ilalim ni Leho. Sabay-sabay na tumunog ang alarma sa 14 na clubhouse. Sabay-sabay na nakatanggap ng mensahe ang 26 na lider. Daan-daang tauhan ang agad na kumuha ng kanilang armas. Tumatakbo patungo sa lobby ng unang palapag ng Longting. Masayang masaya si Su Wanyu. Kakapalitan lang nila ng numero ni Shu Baoshi. Sinabi nitong kumain sila ng sabay kapag may oras. Kung makakasundo niya ito, tiyak na angat pa ang negosyo ng mga Su. Habang nag-iisip ay bigla siyang nakarinig ng alarma. Si Su Wanyu ay nabigla. Doon niya lang napagtanto. Nasa hindi maipaliwanag na dahilan ay dinala niya si Lu Qingzhou kay Leho. Anong ingay iyon? At nakarinig siya ng malakas na preno ng sasakyan sa labas. Napatingin siya ng di sinasadya. Nakita niya ang isang hilera ng mga sasakyang huminto. 12 ng lalaking mukhang mabangis at may dalang armas ang sumugod papasok. Nagmadali silang umakyat sa itaas. Nang maisip ito ay nabigla si Su Wanyu. Nagmamadali siyang umalis sa KTV. Pagkalabas niya, natigilan siya sa tanawing nasa harap niya. Sa magkabilang gilid ng kalsada, isang hilera ng mga sasakyang naka-hazard lights ang umarurot palapit. Sa mabilis na bilang, hindi bababa sa 100. Pagkatapos ay sabay-sabay na nagbukas ang mga pinto ng sasakyan. Daan-daang malalaking lalaki na may armas ang dumagsa sa loob ng Longting. At hindi pa doon natapos. Hindi matano ang dulo ng mga sasakyan sa kalsada. Kumikislap ang mga hazard lights habang humaharurot ang mga ito. Nakihalo si Su Wanyu sa mga taong naguhusyoso. Narinig kong tumunog daw ang alarma ni Leho. 10 taon na raw ang nakalipas mula noong huli. May mga nagbubulungan. Nagbalik na kaya ang taong iyon? Kinakabahang nagtanong si Su Wanyu sa katabi niya. Kuya, anong ibig sabihin kapag tumunog ang alarma? Misteryosong sinabi ng lalaki, dati rin akong sangkot dyan. Kapag tumunog ang alarmang iyan, ibig sabihin ay may manloloob na nagbabanta sa kaligtasan ni Leho. Kapag narinig ang alarma, lahat ng pinuno at tauhan nila ay agad natutugan. Tingnan mo, aabot yata ito ng 2,000 tao, ano? Siguradong siya na nga iyon. Nang marinig ang salitang banta sa buhay, namutla si Su Wanyu sa takot. Binabantaan ba ni Lu Qingzhou ang buhay ni Leho? Nababaliw na ba siya? Puno ng takot ang mukha ni Su Wanyu. Hindi siya sigurado kung makakalabas ka pa ng buhay. Nag-isip-isip siya at nagpas siyang humingi ng tulong kay Shu Baoshi. Samantala, sa loob ng private room, binitawan mo si Leho. Kahit naisip mo siyang patayin. Pero naalala mo ang sinabi ng iyong guro. Ang pagpatay ay nakakasama sa karma. At nakakabawas ng biyaya, kaya't malamig mong sinabi, hindi kita papatayin. Pero pagbabayaran mo ito, pagkasabi mo niyan ay bigla mong sinipa si Leho palabas. Sakto namang sumugod ang 20 hallmaster sa pasilyo. Nang makita ito ay napasigaw sila Dragon King. Sa mga oras na ito ay nakabaluktot ang katawan ni Leho. Walang tigil sa pagduwal. Ang mga hallmaster sa paligid ay nag-aalalang lumapit. Ilan sa kanila ay nagmamadali, habang isinisigaw na ilayo ang Dragon King. Ang iba naman ay sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga sandata mga kapatid. Kunin ang mga armas lumabas ka mula sa silid. Tiningnan mo ang siksik ang mga tao sa pasilyo. At ngumiti ng kampante. Sanay na sanay ka na sa ganitong mga eksena. Dahan-dahan mong tinanong isahan o rambulan. Natigilan ang lahat ng sabay-sabay. Ang nangungunang hallmaster ay mapanuyang hinigpitan ang hawak sa sandata. At nagboluntaryo sige, lalabanan kita ng isahan. Ngunit mahinahon mong sinabi hindi ka karapat-dapat. Ang isahan na sinasabi ko ay ako laban sa inyong lahat. Ang rambulan naman ay kayong lahat ang bubugbugin ko. Nang masabi ito, lahat sila ay galit na halos lumuwa ang mga mata. Agad na sumugod ang nangungunang hallmaster batang paslit. Naghahanap ka ng kamatayan sabay taga sayo. Tiningnan mo siya at umiling-iling lang. Bigla kang mabilis na sumipa. At tinamaan sa ere ang hallmaster na tumalsik patalikod. Bumagsak sa mga taong nasa likuran niya. Nagkagulo ang lahat. Ang pasilyo na may habang ilang 10 metro. Agad na puno ng mga nagkalat na katawan. Walang ni isang nakatayo ng maayos. Paakay na sana si Leho sa elevator para tumakas. Ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod sa takot dahil sa nakita. Ang buong katawan niya ay pinagpapawisan ng malamig. Hayop tao pa ba to? Tinapakan mo ang mga nagkalat na tao sa sahig. Habang naglalakad at tumatawa gusto mong tumakas. Gaya nga ng sinabi mo. Kahit sa ang sulok ng mundo ay mahahanap kita. Nataranta si Leho. At nabasa ang kanyang salawal. Pilit niyang pinakalma ang sarili at sinabing hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi ka palalampasin ng pinuno. Nang marinig mo iyon, biglang nagliwanag ang iyong mga mata. Pabulong mong sinabi na ang tinutukoy niyang may-ari ng tindahan ay tagalinis lang ng banyo ko.
Nang marinig ang mga salitang iyon, si Leiho ay parang nahulog sa nagyayelong kuweba. Agad na nanigas ang buong katawan niya. Tagalinis ng banyo, hindi nakapagtataka na mukha siyang ordinaryo. Iyon pala ay pagpapakumbaba ng isang tunay na dalubhasa. Walang kahit kititing na pag-aalinlangan. Nanlambot ang mga tuhod ni Leiho. At direktang lumuhad. Ginoong Lu, nagkamali po ako. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Handa po akong maging aso ninyo. Oo, nang makita ang eksenang ito. Agad na tumahimik ang buong pasilyo. Naalala mo rin si San Liangkoy sa kulungan na nagmakaawa rin. Naging aso sa loob ng 2 taon at nakalaya dahil sa medikal na dahilan. Hindi mo alam kung buhay pa ba siya o patay na. Hindi mo maiwasang iling ang iyong ulo. At ibinalik ang tingin sa kaharap na si Leiho. Hindi naman imposibleng patawarin ka. Marunong ka ba ng pagong na tumatawid sa ilog? Ang tawag sa kanya ay Dragon King. Pinakabagay sa kanya ang pagong na tumatawid sa ilog. Ilang araw na rin akong walang napaglalaroan. Medyo namimiss ko na rin. Agad na humiga si Leiho sa sahig. Ipinasok ang 2 braso sa ilalim ng kanyang mga hita. Nakataas ang 4 na paa sa langit. At gumagapang sa sahig gamit ang kanyang likod. Para siyang pagong na nakabaligtad. Sa sandaling ito, wala nang bakas ng pagiging hari ng underworld kay Leiho. Nagsabi siya nang may mapanuyong ngiti, Ginoong Lu. Ayos na po ba ito? Tiningnan mo ang kanyang kaawa-awang hitsura. At ngumiti, hindi masama ang pagkakatuto mo. Pero balak mo akong patayin. Kaya hindi ganoon kadali na patawarin ka. Ituloy mo ang pagiging pagong hanggang sa unang palapag. Nag-atubili siya sandali, kumaibat ang gilid ng labi ni Leiho. Malinaw na malinaw sa kanyang isipan. May libo-libong tauhan sa ibaba, paano pa ako haharap sa mga tao sa ganitong ayos? Ngunit naalala niya ang may-ari ng tindahan na naglinis ng banyo para sa kanya. Gumagapang siya habang kumakanta na parang sumusuko na sa kapalaran. Tingnan ang mga bakal na yabag. Dahan-daang gamulong si Leiho hanggang sa unang palapag. Saan man siya dumaan, lahat ng kanyang mga tauhan ay napanganga sa gulat. Itong dating makapangyarihang hari ng underworld ay ganito na lang sa harap ng binatang ito. Sino ba siya? Si Leiho ay maingat na gumalaw papunta sa pintuan. Nagtanong ng may pagkasipsip kay Ginoong Lu. Nasiyahan po ba kayo? Bahagya kang ngumiti, tumalikod ka na at naghandang umalis. Pero hindi makapapayag si Leiho at sumunod. Pilit na ngumiti at sinabi kay Ginoong Lu, sa susunod po na kailangan nyo ng masasakyan, tawagin nyo lang po ako. Gusto ko pa po kayong ipagmaneho. Doon mo lang naalala na sumakay ka sa kotse ni Su Wanyu. Ngayon ay hindi na siya makita. Kaya sinabi mo na lang na kunin na ang kotse. Agad na tumalikod si Leiho para kunin ang kotse. Ang buong paligid ay nabalot ng katahimikan. Sa gitna ng mga tao, hawak ni Su Wanyu ang cellphone niya at nahihirapang tumawag. Ginoong Shu, si Lu Qingzhou ay natrap sa Longting. Maaari po ba kayong pumunta para tumulong? Hindi na siya mapakali sa pag-aalala. Wala nang ibang malapitan. Kaya ang tanging taong kilala niyang makakatulong na si Shu Baoshi ang nilapitan niya. Ngunit si Shu Baoshi na nakatanggap ng tawag ay lihim na natuwa. Inakala niyang si Kalbong Leon na ang kumilos. Kaya nagpanggap siyang hindi masaya at sinabi, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Huwag kang mag-alala, hahanapin ko si Leiho para ayusin ito. Pagkababa ng telepono, mayabang niyang ibinalik ang cellphone sa kanyang bulsa. Sa isip-isip niya, ano ang pakialam ko sa buhay at kamatayan ni Lu Qingzhou. Pero si Su Wanyu, aaliwin kitang mabuti, habang iniisip ang kanyang amang si Shu Tianlong. Ang presidente ng Tianlong Group, ang bagong makapangyarihang pamilya sa Tianhai. Lumapit, tera na maghanda para sa meet and greet ni Miss Gu. Ayusin mo ang sarili mo. Sa pagkakaalam ko, si Miss Gu Qingcheng ay wala pang asawa. Nagliwanag ang mga mata ni Guroshu. Makahulugan siyang nagtanong kung ano ang ibig ninyong sabihin. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Shu Tianlong. Mayroon siyang aura ng isang matagumpay na tao. Dito sa lungsod ng Tianhai. Ang tanging kakumpetensya ko bilang business partner ay si Uyang Hai. At si Miss Gu ay isang babae. May 70% pagkakataon na tayo ang pipiliin niya. Kailangan mong magsikap na mapalapit sa kanya. Naiintindihan mo ba, sa pag-iisip pa lang na maakit si Gu Qingcheng. Nag-uumapaw sa pananabik ang puso ni Shu Baoshi. Paano naman si Lin Roxy? Isang taon na siyang nag-invest ng effort kay Lin Roxy. Akala niya ay magiging madali ang lahat sa tulong ni Master Gu. Ngunit nagkaroon ng problema sa kalagitnaan. Hindi siya makapapayag na sumuko na lang ng ganito. Bahagyang ngumiti si Shu Tianlong, hindi iyan problema. Kakausapin ni Master Gu ang kanyang senior para muling kulamin si Lin Roxy. Sa pagkakataong ito, hindi na sila mabibigo. Sa kanyang plano, muling aatake ang dating sakit ni Lin Roxy. At sasamantalahin ni Shu Baoshi ang pagkakataon para makuha siya. Habang itinatago ang relasyon nila. Kahit malaman pa ni Uyang Hai ay wala na siyang magagawa. Oo nga pala, kumusta naman si Kalbo Leo? Nag-aalalang tanong ni Shu Tianlong. Ipinagmalaki ni Shu Baoshi, si Lu Qingzhou ay na-corner ni Kalbo Leo sa Longting KTV. Hindi na siya magtatagal. Sa pag-iisip pa lang na posibleng magkaroon siya ng relasyon kina Gu Qingcheng at Lin Roxy. At maaliw pa si Su Wanyu. Ang tatlong ito ay pawang magaganda. Tumango si Shu Tianlong. Umalis na sila at paglabas pa lang ng kotse sa villa. Isang Rolls Royce ang sumalubong sa kanila. Nakita ni Shu Tianlong ang plaka.
Agad niyang sinabing kotse iyon ni Leiho. Tabi agad, kaya agad nagumilid ang driver. Dumaan sa tabi nila ang Rolls Royce. Nako, nagulat si Xu Baoshi. Kanina kasi parang nakita niya sa likod si Lu Qingzhou. Pero imposible naman. Dapat patay na siya. Sakto namang tumunog ang telepono ni Xu Baoshi. Si Su Wanyu pala. Kaya nagbago siya ng tono. Miss Su, pasensya na talaga. Pinutol ni Su Wanyu ang sasabihin niya. At masayang sinabing salamat sa iyo. Ligtas si Lu Qingzhou. Nang marinig ito, natigilan si Xu Baoshi. Hindi patay si Lu Qingzhou. Ibig sabihin hindi ako namamalik mata kanina. Imposible pagbalik mo sa yunding Tia Ingong. Pero pagbukas mo pa lang ng pinto, natigilan ka. Sa sala, nagbibihis si Gu Chengcheng. Nakasuot siya ng hapit na palda. At maikling palda lang iyon. Kitang-kita ang mahahaba niyang binti. At ang pangitaas niyang katawan ay lantad na lantad. Nagulat siya noong una kanyang makita. Pero mabilis din siyang nasanay. Itinaas niya ang isang kamay para takpan ang sarili. At nakangiting sinabing tamang-tama ang dating mo, bunso. Tulungan mo akong pumili ng magandang damit. Kumuha siya ng ilang damit. At walang tigil na isinusukat-sukat. Saan ka naman makakakita ng ganitong eksena? Malinaw mong naramdaman ang pag-init ng iyong ilong. Mabilis mong tinakpan ang iyong ilong at tumalikod. May pagtatampong sinabi ni Gu Chengcheng, nahihiya ka pa. Parang hindi mo pa nakita dati ah. Bilisan mo, tulungan mo na akong pumili. Pinapahirapan mo talaga ako. Minura mo na naman siya sa isip mo. Ang working emperor na si Kai Chongyang. May alagang babae sa bahay. Tapos nakulong pa. Tigilan mo yan, hipag kita. Sa kulungan, ikaw ang pinakabata. Kaya hindi naman siguro sobra kung tawagin kitang hipag. Para na ring maglagay ng linya sa pagitan natin. Natigilan siya sandali. Nagtatampo niyang sinabi, ayaw mo bang kumain ng dumplings? Biglang hindi mo na naman makontrol ang iyong katawan. Mabilis kang tumakbo palabas ng villa. Hahaha, si Gu Chengcheng ay humahalaklak sa likuran mo. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Gu Chengcheng na bihis na. Puno ng pagkadismaya ang kanyang mukha. Kamusta ang pagmamaneho mo? Halika, i-drive mo si ate. Basta magaling kang magmaneho. Ipagluluto ka pa ni ate. Inagaw mo ang susi ng kotse. Saan tayo? Tianhai Hotel. Napabuntong hininga ka sa iyong isip. Napakasaktong pagkakataon. Ang Tianhai Hotel ang pinakamalaking hotel sa Tianhai City. Nasa lobby ang pagpupulong. Itinigil mo ang kotse. Umakyat kayo sa itaas kasama si Gu Chengcheng. Habang paakyat ay pinagmamasdan ka ni Gu Chengcheng. Nakita niyang hindi ka man lang natinag. Lihim siyang tumango bilang pagsang-ayon. Karapat dapat nga sa taong pinahiram ni Kai Chongyang ng villa na sa harap ng ganitong pangyayari. Ay hindi man lang nataranta. Kumapit siya sa braso mo. Sinubukan kanyang muli, kapatid. Puro maimpluwensyang tao sa loob. Hindi ka ba kinakabahan? Bakit kaya medyo natatakot ako? Huwag kang matakot, ang sabi mo para pakalmayin siya. Nandito naman ako. Walang sino mang mangangahas na saktan ka. Ang pagpunta mo rito ngayong gabi, bukod sa para samahan ako, ay para na rin kanselahin ang kasal. Ako pa rin ang lalaki sa relasyon bago kanselahin ang kasal. Kumislap ang mga mata ni Gu Chengcheng. Agad siyang naging parang fangirl. Kapatid, napakamanli mo. Nang marinig ko ang sinabi mo, bigla kong gustong samandal na lang sa iyo palagi. Nawalan ka na naman ng masasabi. Biglang may umalingaw-ngaw na galit na sigaw mula sa banquet hall. Lu Qingzhou, agad na nagdilim ang iyong mukha. May isang taong galit na lumapit. Walang iba, kundi si CEO Wang na partner ni Su Wanyu. Nagngingit-ngit na sinabi ni CEO Wang, ikaw naman lolokong kriminal. Ang lakas ng loob mong pumunta rito para mag-eskandalo. Akala ko pa naman kung sino kang bigatin. Isa ka lang palang magnanakaw na kalalabas lang ng kulungan. Kalalapit niya lang kay Uyang Hai para mag-alok ng toast. At nabanggit ka niya, pero hindi niya inaasahan na naging malamig ang ekspresyon ni Uyang Hai. Sinabi pa raw na nakakadiri kang banggitin. At ipinahiwatig din na kalalabas mo lang ng kulungan. Kapatid, mukhang may nakaaway ka. Pag-ulong na paalala ni Gu Chengcheng. Kumunat ang noo mo, habang pinapanood si CEO Wang na papalapit. Hindi ka natuwa, kumunat ang noo mo at sinabing, hinaan mo ang boses mo, nakakabingi. HMPH, bakit ko naman hihinaan ang boses ko para sa isang basurang tulad mo? Lalakasan ko pa para marinig ng lahat. Mga ginoo at ginang, itong taong ito ay isang manloloko. Niloko niya ako sa isang kontratang nagkakahalaga ng 10 milyon. At nagpanggap pa siyang isang bigating tao. Kung hindi ako nagkakamali, pumunta siya rito ngayong gabi para manloko. Nagbulungan ang mga tao kung paano nakapasok ang isang manloloko. Tingnan mo ang suot niya, halatang galing lang sa mababang uri ng lipunan. CEO Wang, kailangan mo ng ebidensya sa iyong mga sinasabi. Paano kita niloko? Napangiwi si CEO Wang. Kung ebidensya ang pag-uusapan, wala talaga siyang maipakita. Pero nang maisip niya, madali lang kumuha ng ebidensya. Sa estado mo, wala kang karapatang makapasok dito. Nasaan ang imbitasyon mo? Ilabas mo. At tungkol naman kay Gu Chengcheng na kasama mo. Siyempre, binaliwala niya ito. Ang mga manloloko ang pinakamagaling mambola ng mga babae. Nagdala pa ng magandang babae rito. Pamporma para mas madaling makapanloko. Wala, sagot mo ng mahinahon. Pero hindi ako pumunta rito para sa meet and greet, kundi para hanapin si Gu Chengcheng. Nang sabihin iyon, natahimik ang buong lugar. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang malakas na tawanan.
Isang taong hindi kilala, naglakas loob na hanapin si Gu Qingcheng. Anong kalokohan? Siguro nalaman niyang darating si Miss Gu sa Tianhai. Kaya gusto niyang manloko. Sabi ni Zhao Yalan mula sa malayo na may malamig na ngiti. Umiling naman si Uyang Hai. Isang taong galing sa Blue Prison. Normal lang na wala sa tamang pag-iisip. Kahapon pa lang ay nakakagulat na ang sinabi mo. Naramdaman na niyang may mali. At ngayon mukhang, totoo ngang may problema sa utak mo. Si Lin Roxy ay nakasuot ng evening gown. Malamig siyang nanonood. Ang pinakamagandang babae sa Tianhai. Sa sandaling ito ay mayroon siyang malamig na ganda na hindi pangkaraniwan. Kapatid na Uyang siya ba ang magiging manugang mo? Mukhang hindi naman siya magaling. Pabirong sabi ni Shu Tianlong. Agad namang itinanggi ni Uyang Hai. Kapatid na Shu, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Wala kaming kaugnayan sa kanya. Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Shu Tianlong. Tumingin siya sa kanyang anak na si Shu Baoshi sa tabi niya. Malaki ang pagkakataon. Sa pinto humahagalpak sa tawa si Manager Wang. Hahaha, at sino ka para makalapit kay Miss Gu? Alam mo bang si Miss Gu ay isang marangal na babae mula sa Dijing? Bakit hindi ka umihi para manalamin at tingnan ang sarili mo? Ang mga salitang iyon ay muling nagdulot ng tawanan. Nagulat din si Gu Qingcheng. Siya pala ang dahilan kung bakit siya narito. Nag-isip siya saglit, baka ipinakilala siya ni Kai Chongyang. Dahil mahirap para sa isang bagong laya na makahanap ng trabaho. Nagdilim ang iyong mukha, malamig ang iyong boses. Palabasin si Gu Qingcheng para kumpirmahin ngayon din. At ikaw kapag tumawa ka pa, sisiguraduhin kung hindi mo na maisasara ang bibig mo habang buhay. Nakita ni Manager Bao ang tingin sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit pero parang may demonyong nakatitig sa akin. May malamig na hangin. Hindi ako nakapagsalita agad. Sa pagkakataong ito, nagpapapansin. Sa loob ng banquet hall, sumigaw si Shu Baoshi, hindi ko man alam kung bakit ka pa naririto. Ngunit utos ito ng aking ama. Ang paglapit kay Gu Qingcheng ang pinakamahalaga. Agad siyang nang asar, Hoy, Lu. Kagabi sa bahay ni Tio Uyang. Nagpanggap kang engaged kay Lin Roxy. Tapos ngayon nandito ka na naman para magkalat. Talagang hindi ka marunong matakot. Pagkasabi nito, nagkagulo ang lahat sa loob. Engaged? Paanong magkakagusto si Lin Roxy sa isang tulad niya? Imposible, President Uyang. Totoo ba iyon? Napatingin ang lahat kay Uyang Hai. Galit siyang nagngalit ang mga ngipin at sumagot, syempre hindi totoo. Nagpanggap ang lalaking yan na isang dalubhasa para gamutin ang anak ko. Naglabas pa siya ng kasulatan sa kasal. Pinalayas ko siya kaagad. Mabilis na idinagdag ni Zhao Yalan, manloloko yan. Galing pa yan sa kulungan. Kahit ano kayang gawin ng taong yan. Normal lang sa kanya ang manloko para sa kasal. At naglakas loob pa siyang magpakita. Nakakadiri talaga, mga gwardya, paalisin niyo yan dito. Nang makita ito, ngumiti ka ng malamig. Talagang walang utang na loob ang pamilyang ito. Hindi na kailangang paalisin. Ako na ang bahala rito. Bahagyang napangiti si Shu Baoshi. Paano niya naman palalampasin ang pagkakataong gamitin ka? Tapos mayabang siyang nagsalita, Hoy, Lu. Alam na ng lahat ngayon na isa kang manloloko. Alam ko na ang mga taong tulad mo ay gaaman. Sabihin mo, anong kailangan mo para lumaya sa harapan ni Miss Gu? Ako na ang papayag para kay Miss Gu. Agad na intindihan ng lahat, sinasamantala ni Shu Baoshi ang pagkakataon para makuha ang loob ni Miss Gu. May pag-asa na ang pamilyang Shu. Sa oras na ito, hindi na napigilan ni Gu Qingcheng na magsalita. Anong karapatan mong kumatawan kay Miss Gu? Hindi sinasadyang napatingin si Shu Baoshi kay Gu Qingcheng. Agad siyang natulala sa ganda. Bakit ang mga babae sa paligid ni Lu Qingzhou ay pawang napakaganda? Hindi pwede kailangan ko rin siyang may kama. Pagkatapos ay mayabang na sinabi ni Shu Baoshi syempre, bilang tagapagmana ng Tianlong Group, at isa ring marangal na bisitang inimbitahan ni Miss Gu. Hindi ba ako karapat-dapat o ikaw na hamak na babae ang karapat-dapat? Nang marinig ito dumilim ang mukha ni Gu Qingcheng. Pero bago pa siya makapagsalita, nauna ka nang nagsalita, humingi ka ng tawad sa kanya. Biglang umalingaw-ngaw ang boses mo. Biglang napuno ng tensyon ang paligid. Lumingon sa'yo si Shu Baoshi na may paghamak, anong sinabi mo? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para utusan akong humingi ng tawad sa kanya? Karapat-dapat ba siya, karapat-dapat ka ba? Hindi pa man natatapos magsalita. Mabilis kang lumapit, mabilis na umabot ang kamay mo. At sinakal ang kanyang leeg. Lumuhad ka at yumuko para humingi ng tawad. Agad na nasakal si Shu Baoshi at namula ang mukha. Nagulat siya, hindi niya inakalang na maglalakas loob kang manakit sa ganitong okasyon. Ang anino ng kamatayan ay bumabalot sa kanyang isipan. Pero kung luluhod siya, siguradong masasayang lahat ng nauna niyang pinaghirapan. Si Shu Tianlong ang unang nakabawi. Bitawan mo ang anak ko. Kundi papatayin ko ang buong pamilya mo. Sumigaw din ng babala si Uyang Hai. Bitawan mo siya kung maglakas loob kang galawin kahit isang hibla ng buhok ni Young Master Shu. Patay ka, pero parang wala kang narinig. Lalo pang humigpit ang hawak mo. Hindi na rin kinaya ni Shu Baoshi. Sa sandaling iyon humakbang pasulong si Lin Roxy. Lu Qingzhou, alam mo ba kung nasaan ka? Nandito ang lahat ng makapangyarihan sa Tianhai. Wala kang karapatang mag-iskandalo dito. Kung hindi mo pa siya bibitawan, ibig sabihin ay kalabanin ng buong Tianhai. Ang kalabanin si Miss Gu. Gusto mo bang mamatay?
Hindi siya hihingi ng tawad. Huwag mong sabihing laban sa buong Tianhai. Ang kalabanin si Miss Gu. Ano naman kung kalabanin pa ang buong mundo? Parang tinamaan ng kidlat ang lahat ng naroroon. Baliw, isa siyang tunay na baliw. Kaya pala nakulong. Ang puso ni Gu Qingcheng ay bigla na lang nataman mo. Kinagat niya ang kanyang labi habang nakatingin sa iyo. Hindi niya inaasahan na sasabihin mo iyon para sa kanya. Hayop ka, nag-aalab sa galit si Zhao Yalen. Tumawa at sumigaw, para lang sa isang babae. Ang lakas ng loob mong sagutin ang anak ko. Biglang napatingin si Gu Qingcheng. Hindi ba pwede? Manahimik ka, galit na galit si Zhao Yalen. Sino ka sa akala mo? At karapat dapat ka bang kausapin ako? Sa sandaling ito, walang emosyon mong sinabi. Sasabihin ko sa iyo ngayon din. Kung karapat dapat ba akong kausapin ang kahit na sino? Ngunit sa sandaling iyon, biglang humarap si Gu Qingcheng sa lahat. At sinabi salita sa salita, ako si Gu Qingcheng. Hehe, kaya pala Gu Qingcheng ang pangalan mo. Tatandaan kita. Biglang natauhan si Zhao Yalen. Si Gu Qingcheng, ang binibini ng pamilya Go ng Dijing. Parang kulog ang 5 salitang iyon. Parang kulog na yumanig sa lahat. Natigilan ang lahat. Agad na pinagpawisan ang noo ni na Shu Tianlong at Ouyang Hai. Namutla naman si Lin Roxy. Lumingon ka ng naguguluhan. Puno ng tanong ang iyong isip. Siya si Gu Qingcheng. Hindi ba't siya ang alagang babae ni Kai Chongyang? Hindi na naglihim si Gu Qingcheng. Humakbang siya pasulong. Palamig niyang tinitigan si Zhao Yalen. Karapat dapat na ba ako, Zhao? Umiyak sa takot si Yalen. Bumalik sa tabi ng asawa niya. Ni hindi na naglakas loob na iangat ang ulo. Nanginginig na sinabi, ako bagay. Sobrang bagay, ako ang hindi karapat dapat. Hinarap ni Gu Qingcheng ang lahat at sinabi, sino ang maglalakas loob na hayaan siyang mamatay? Muling nagulantang ang lahat, napaluhod pa sa takot si CEO Wang. Agad na lumayo ang lahat kina Shu Tianlong at Ouyang Hai. Hindi alam ni Ouyang Hai ang gagawin. Kahit na siya ang pinakamayaman sa lungsod ng Tianhai. Ngunit sa harap ng pamilyang Go, mukha siyang hamak. Hindi niya kailanman inakala na ang babaeng katabi mo ay si Gu Qingcheng pala. Halos maiyak na si Shu Tianlong. Miss Gu, kasalanan ng ama ang hindi pagtuturo sa anak. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Sabi niya habang nakikiusap na bitawan mo ang anak niya. Para makaluhad siya at makahingi ng tawad. Bahagyang ngumiti si Gu Qingcheng. Kahit may suporta mula sa pamilya niya. Ayaw na rin niyang gumawa pa ng gulo. Tumingin siya sa iyo. At malumanay na sinabi, Lu Qingzhou. Bitawan mo na siya. Hindi siya karapat dapat na dumihan ang mga kamay mo. Dahil sa mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Ano nga ba ang relasyon nilang dalawa? Sa ganitong sitwasyon, gulat na gulat ka pa rin. Siya si Gu Qingcheng, ang matandang hakluban na iyon. Anong klaseng kasunduan sa kasal ang inayos niya? Ang unang fiancé, umurong sa kasal. Ang pangalawa, sakitin. Ang pangatlo, alaga pa ng iba. Hindi ko alam kung ano ang natitirang 6 na fiancé. Kung mga kakaiba rin ba sila? Sa wakas ay nakahinga na si Xu Baoshi. Wala na ang imahe ng isang mayabang na mayamang binata. Nakadapa sa sahig at walang tigil sa pagduwal. Sinipa siya ng 2 beses ni Shu Tianlong sa galit. At sinigawan, may gana ka pang dumuwal. Yumuko ka kay Miss Gu. Kapag hindi ka mapatawad ni Miss Gu, ako mismo ang babali sa mga binti mo. Lumuhad si Xu Baoshi habang umiiyak para humingi ng tawad. Nagkamali ako. Muling nagsipsip si Shu Tianlong, Miss Gu naging bulag ang anak ko. Sobra ka lang talaga niyang hinahangaan. Sana ay huwag mo itong masamain. Muli siyang humingi ng paumanhin sa iyo. Mr. Lu, pasensya na sa nagawa ko kanina. Sana ay mapatawad mo ako. Malamig siyang ngumiti, tila hindi narinig ni Gu Qingcheng. At muling sinabi sa iyo Lu Qingzhou. Dito ka muna, magpapalit lang ako ng damit. Balak niya sanang magpalit sa yunding Tia Ingong. Kaso bigla kang bumalik, alam mong hindi komportable dahil maraming tao dito. Mas mabuting pag-usapan ang pag-annul ng kasal pagkatapos ng handaan. Pagkaalis ni Gu Qingcheng, nagkagulo sa loob ng bulwagan. Lahat ay nanguhula sa relasyon niyo ni Gu Qingcheng. Sa sandaling iyon galit na hinarap ni Shu Tianlong si Ouyang Hai. Kapatid na Ouyang, lagi naman tayong nagkikita. At matalik pang magkaibigan ang mga anak natin. Pero tinraidor mo ako, halatang hindi nasiyahan si Shu Tianlong. Akala niya ay alam ni Ouyang Hai ang pagkatao mo. Pero sinadya niyang gumawa ng patibong para malinlang siya. Nagsisisi na rin sa loob-loob niya si Ouyang Hai. Kung alam niya lang na magkakilala kayo ni Gu Qingcheng, paano siya maglalakas loob na pagbantaan ka? Sa sandaling iyon biglang nagsalita si Lin Roxy. Tumingin siya sa malayo kung saan ka napapaligiran ng mga tao. Tapos sinabi niya nang may katiyakan, Mama Papa. Tito Shu, hindi kilala ni Lu Qingzhou si Gu Qingcheng. At hindi rin kilala ni Gu Qingcheng si Lu Qingzhou. Nagtatakang tumingin sila sa kanya. Walang emosyong sinabi ni Lin Roxy, nakalimutan niyo na ba? Noong una nang tawagin ni Lu Qingzhou si Gu Qingcheng. Hindi ba't siya mismo ay natulala rin? Nang marinig ito, napaisip sandali ang apat. Totoo nga, isa lang pala siyang kabit. Maaaring nagkasalubong sila sa pinto. Napakaswerte naman ni Miss Gu. Sobrang swerte ni Miss Gu. Nanggigigil na nagtiimbagang si Xu Baoshi. Kung hindi lang nakilala ni Lu Qingzhou si Gu Qingcheng, pinalabas ko na sana siya ngayong gumagapang habang nakaluhod. Hahaha, isang hindi pagkakaunawaan lang pala.
Alang-inang tumawa si Shu Tianlong. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga prominenteng tao ang pumasok sa bulwagan. Bawat isa sa kanila ay may pambihirang dating. Ito ang mga makapangyarihan sa kabisera ng probinsya. Kasama na ang pinuno ng probinsya at ang commander ng military department. Kahit ang master ng lungsod Tianhai ay nakasunod lamang sa likuran. Lahat sila ay dumating para suportahan si Gu Qingsheng. Gaya ng inaasahan, sa kanilang pagpapakita. Opisyal nang nagsimula ang pagtitipon. Habang dahan-daang dumidilim ang mga ilaw. Isang sinag ng ilaw ang tumutok sa gilid ng entablado. Umakyat sa entablado si Gu Qingsheng suot ang kanyang evening gown. Napakakinis ng kanyang balat, taglay ang pambihirang ganda, natulala ang lahat.